Movie Recap Tagalog here. Si Dong-sik ay dating isang mahusay na detective. Ngayon, nagtatrabaho siya sa Manyang Police Substation sa isang maliit na lungsod at gumagawa ng lahat ng nakakainip na gawain sa istasyon. Tahimik ang kanyang buhay doon. Isang araw, isang detective na nagngangalang Ju-won ang inilipat sa parehong istasyon ng pulis. Itinalaga siyang maging boss ni Dong-sik at kasabay na partner din niya. Si Ju-won ay isang elite na detective at nagmula sa isang kilalang pamilya. Malaki ang posibilidad na ang kanyang ama ang magiging susunod na hepe ng National Police Agency. Ngunit may tinatagong lihim si Ju-won. Nagsimula ang lahat isang gabi, lumabas ang isang babae upang hanapin ang kanyang kapatid. Habang naglalakad siya sa kalsada, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. At tama nga, agad siyang dinukot pagkatapos noon. Kinabukasan ng umaga, may isang taong nagtungo sa bukirin at nakita lamang ang 10 daliri ng babae. Ang pangunahing pinaghihinalaan noon ay ang kapatid ng babae dahil ang huling mensaheng natanggap niya ay mula sa kanyang kapatid. Ang pangalan ng kapatid na iyon ay si Dong-sik. Paglaki ni Dong-sik, naging pulis siya. Isa siya sa mga humahawak ng kaso ng sugal ng mga tao sa baryo. Sa panahong iyon, may isang gwapong lalaking pumasok na may karismang parang artista. Tumigil sa pagtatalo ang mga babae at napatingin sa kanya. Siya si Ju-won, isang talentadong pulis mula sa Seoul. Ang dahilan ng pagpunta ni Ju-won sa lugar na iyon ay upang imbestigahan si Dong-sik. Ang insidente ay may kaugnayan sa pagkawala ng kapatid ni Dong-sik 2 dekada na ang nakalipas. Ang tanging ebidensya na mayroon sila ay ang 10 daliri ng babae na natagpuan. Ang huling mensaheng natanggap ng babae bago ang insidente ay galing kay Dong-sik. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ni Dong-sik at ng iba pa si Ju-won. Hindi lamang siya nagtapos bilang valedictorian ng Universidad ng Pulisya, ang kanyang ama rin ay nakatakdang maging susunod na hepe ng pulisya. Dahil sa ganoong pinagmulan, maaari sanang manatili si Ju-won sa Seoul. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit pinili niyang pumunta sa maliit na distritong iyon. Sa oras na iyon, kumakain si Ju-won kasama ang kanyang ama. Lumabas na nagdulot ng malaking problema si Ju-won sa Hae Foreign Affairs Department. Dahil dito, napilitan ang kanyang ama na ilipat siya sa lokal na istasyon ng pulisya. Sa istasyon, nire-reorganisa ng hepe ang mga grupo. Dahil sa mataas na katayuan ni Ju-won, gusto ng lahat na maging kasamahan siya. Gayunpaman, sina Dong-sik at Ju-won na hindi magkasundo ang itinambal sa isang koponan. Ang dahilan ng hepe upang mapalapit sila sa isa't isa. Nagkaroon ng kanilang unang patrol ang dalawa. Habang nagmamaneho, nakatanggap ng tawag si Dong-sik. Ang nasa kabilang linya ay nagulat na nawawala ang matandang lalaki sa kabilang bahay. Agad na nagtungo ang dalawa sa parang ng mga tambo upang maghanap. Mabilis nilang natagpuan ang matanda. Ngunit kapwa na balot ng putik sina Dong-sik at Ju-won. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na pagkailang kay Ju-won, isang taong may malinis na konsensya. Matapos nilang maihatid ng ligtas ang matandang lalaki sa kanyang bahay, napansin ni Ju-won na may kakaiba sa usapan ni Dong-sik at ng pamilya ng matanda. Kaya tinanong ni Ju-won si Dong-sik kung siya ba ay pinipigilan o kinokontrol ng babaeng iyon. Hindi sumagot si Dong-sik at basta na lamang tumalikod at umalis. Pagtapos ng kanilang trabaho sa araw na iyon, inimbitahan ng hepe ng pulisya ang lahat para maghapunan. Dahil sa katayuan ng ama ni Ju-won, sinikap ng lahat na pagbigyan at paamuhin siya. Ngunit hindi komportable si Ju-won. Nang tangkain niyang umiwas at umalis ng palihim, nahuli siya ni Dong-sik. Doon, muling tinanong ni Ju-won si Dong-sik kung totoo bang may taong kumokontrol o humahawak sa kanya. Tahimik na sinabi ni Dong-sik kay Ju-won habang hinihiwa ang karne na siya raw ang pumatay sa bunsong anak ng pamilya. Agad na tinanong ni Ju-won kung paano niya nagawang saktan ang isang tao. Ngumisi lamang si Dong-sik at sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit seryoso na si Ju-won. Napansin ni Dong-sik na tila walang kaibigan si Ju-won. Gayunpaman, hindi naniwala si Ju-won na yon ay biro lamang. Kaya't hinanap ni Ju-won ang kanyang kaibigang pulis upang kunin ang mga tala ng kaso ng biktima noong panahong iyon. Pag-uwi niya, nadiskubre niyang hindi lang pala ang anak ng pamilyang iyon ang naging biktima. May 4 na babaeng inatake ng mamamatay sa parehong paraan. 3 sa mga bangkay ay natagpuan, ngunit ang kapatid ni Dong-sik ay hindi pa rin nakikita. Naisip ni Ju-won kung si Dong-sik nga ba ang mamamatay at bakit walang katulad na kaso sa nakalipas na 20 taon. Ngunit hindi niya ito makumpirma. Samantala, si Dong-sik ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap sa kanyang kapatid. Habang si Ju-won naman ay patuloy na palihim na minamanmanan si Dong-sik. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ju-won. Muling nawala ang matandang lalaki mula noong nakaraang araw. Inutusan ng hepe ng pulisya si Ju-won na hanapin ito kasama ng ilang kasamahan. Nang makarating sila sa parang ng mga tambo, madilim na. Bigla na lang nadulas si Ji-hun at may napansin sa lupa. Tinawag niya si Dong-sik. Agad na tumakbo sina Dong-sik at Ju-won sa kinaroroonan niya. Natagpuan nila ang isang bangkay na wala ng mga daliri. Napansin ni Ju-won ang singsing sa kamay ng bangkay at agad niyang nakilala kung sino ito. Napansin naman ni Dong-sik ang kakaibang reaksyon ni Ju-won. Sinabihan ni Dong-sik si Ji-hun na lumayo muna at sa kanya tinanong si Ju-won kung sino ang babaeng iyon. Ngunit imbes na sumagot, tinanong ni Ju-won kung bakit alam ni Dong-sik na babae ang biktima. Ngumiti lang si Dong-sik. Dahil sa bigat ng kaso, ito ay agad na ipinasa sa Major Crime Squad. Pinangunahan ni Captain Ji-won ng Dangerous Crime Squad ang pag-imbestiga sa lugar. Natuklasan niyang ang pinangyarihan ng krimen ay isang blind spot ng kamera. Ang natirang bangkay ay puro buto na lamang. Halos wala silang anumang pahiwatig. Sa sumunod na pangyayari, dinala sina Dong-sik at Ju-won sa silid ng investigasyon.
Biglang sumugod ang hepe ng pulis na si Sangbei upang hilingin ang taong iyon. Ngunit sinabi ng taong namamahala na kusang pumasok ang dalawang baliw na lalaki. Sa loob ng silid ng interogasyon, patuloy pa rin sa pag-uusisa ang dalawa sa isa't isa. Bawat isa ay gustong makuha ang impormasyong kailangan nila mula sa kabilang panig. Dumating si Jiwa. Ilang tanong lang ang kanyang ibinato bago niya pinaalis ang dalawa. Pag-uwi ni Dong-sik, muli niyang naalala ang nakaraan. 20 taon na ang nakalipas nang matagpuan ng mga pulis ang pick ng gitara ni Dong-sik sa tabi ng bangkay ni Ju-won. Natagpuan din sa parehong araw ang mga daliri ni Ju-won. Si Dong-sik ang naging pangunahing suspect at agad siyang dinala ng mga pulis. Dahil dito, tuluyang gumuho ang kanyang mga magulang. Dahil sa matinding dalamhati, nagkasakit at nabedridden din ang kanyang ina. Pagbalik sa kasalukuyan, pumunta si Dong-sik sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Naroon din ang may-ari ng supermarket na si Jin-mook. Noon pa man, 20 taon na ang nakalipas, inampon ng mga magulang ni Dong-sik si Jin-mook na may kapansanan sa pag-isip. Tinulungan din nila si Jin-mook na magtayo ng tindahan ng grocery. Madalas bumisita si Jin-mook upang alagaan ang ina ni Dong-sik bilang pasasalamat. May anak din siyang medyo pasaway na si Min-jong. Itinuturing din ni Dong-sik si Min-jong na parang sarili niyang anak. Samantala, sina Jiwa at ang kanyang mga kasamahan ay nakahanap ng bagong mga pahiwatig sa kaso. Sinabi ng mga kasamahan na ang sapatos ng biktima ay bagong modelo ngayong taon at tumugma ang mga bakas ng paa sa mga natagpuang kalansay. Ang nakapagtataka, napakalinis ng mga sapatos. Malinaw na nilinis muna ito ng mamamatay. Pinaghihinalaan ni Jiwa na ang salarin ay may pagkahilig sa kalinisan. Sa kabilang banda, habang nagpapatrolya sina Dong-sik at Ju-won, nakakita si Dong-sik ng lalaking may kapansanan sa pag-isip na nanginginig sa ulan. Agad siyang nilapitan ni Dong-sik. Inalis niya ang sariling sapatos at isinuot ito sa mga paa ng lalaki. Nang makita yon, napaisip si Ju-won kung si Dong-sik na ba talaga ang killer. Nagtataka siya kung ito nga ba ang gawa ng isang killer. Sa gabi, nagtipon ang lahat upang kumain at pag-usapan ang kaso. Sinabi ni Dong-sik na ang paraan ng pagtatapon ng bangkay ngayon ay kapareho ng ginawa 20 taon na ang nakalipas. Nagtataka sila kung may nanggagaya lang o kung muling umatake ang tunay na mamamatay. Walang may alam. Sa kabilang banda, nag-usap sina Ju-won at ang kanyang ama. Ang biktima ay ang pain na ipinadala ni Ju-won. Ngunit kumilos si Ju-won nang walang pahintulot ng kanyang mga nakatataas. At ngayong patay na ang pain, ni ang homicide squad ay walang alam. Nais ng ama ni Ju-won na tuluyan ng kalimutan ang bagay na ito. Pinayuhan niya si Ju-won na huwag nang mag-imbestiga pa. Kapag nalantad ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, parehong masisira ang kanilang mga karera. Ngunit gaya ng madalas, hindi nakikinig ang mga anak sa kanilang mga magulang. Mag-isa si Ju-won na pumunta sa istasyon ng pulis upang suriin ang kaso ni Ju-shon na nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit natuklasan ni Ju-won na ang file ni Ju-shon ay may natitirang unang pahina lamang. Tinanong niya si Jung-jae tungkol dito. Ngunit nagkunwari si Jung-jae na wala siyang alam. Kinailangan ni Ju-won na humanap ng sarili niyang paraan. Bigla niyang natuklasan na ang pulis na namahala sa dalawang kaso noong taong iyon ay si Sangbei. Sa sandaling iyon, tumawag si Sangbei sa telepono. Tinanong niya si Ju-won kung bakit ito pumunta sa istasyon ng pulis. Pagkatapos ay nagkita silang dalawa. Pinayuhan ni Sangbei si Ju-won na huwag nang patuloy na targetin si Dong-sik dahil hindi ganoon kasimple ang mga bagay tulad ng iniisip niya. Sa kabilang banda, ginamit din ni Dong-sik ang kanyang mga koneksyon upang imbestigahan si Ju-won. Natuklasan ni Dong-sik na ipinadala si Ju-won doon upang siyasatin ang kaso ng pagpatay 20 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos kumain, pumunta si Dong-sik sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Ngunit nakatanggap siya ng balita na ilang araw nang hindi umuwi si Min-jong. Labis itong ikinagalit ni Dong-sik. Sa tulong ng GPS, natagpuan niya si Min-jong. Lasing ito at dinala sa isang karaoke room. Dinala ni Dong-sik si Min-jong sa istasyon ng pulis at inihanda siya ng pagkain. Habang walang nakapansin, palihim na lumabas si Min-jong sa likurang pinto. Nadiskubre ito ni Dong-sik at agad siyang tumawag. Habang nag-uusap sila, tila may nakita si Min-jong. Bigla siyang napatawa ng malakas. Pagkagising ni Min-jong, nakita niyang nakatali siya sa mesa at ang killer ay nagpapatalas ng kutsilyo. Samantala, labis na nataranta si Dong-sik at tumakbo patungo sa isang restauran. Tahimik siyang tumitig sa plato ng karne sa harap niya. Napansin ni Jung-jae ang kakaibang kilos ni Dong-sik. Pagkatapos kumain, pumunta si Jung-jae sa bahay ni Dong-sik. Tinanong niya kung alam ba nito kung sino ang nagnakaw ng file ni Ju-won. Nagalit si Dong-sik. Dahil walang nakuhang mahalagang impormasyon, tumalikod si Jung-jae at umalis. Kinabukasan ng maaga, lumabas si Dong-sik upang mag-ehersisyo. Hindi sinasadyang nagkita sila ni Ju-won na nagsasagawa ng pagsisiyasat sa lugar. Para mapadali ang investigasyon, nais din ni Ju-won na lumipat sa nasabing lugar. Habang nag-uusap sila, biglang tila may nakita si Dong-sik. Nilapitan nila ito. Batay sa kulay ng mga kuko, nakilala nilang si Min-jong iyon. Hindi nakayanan ni Dong-sik ang pagkabigla at napaiyak siya sa lugar mismo. Unti-unting bumalik sa pagiging kalmado ang ekspresyon ni Dong-sik. Ngunit sa loob niya, nag-aalala siya dahil nagkaroon ng pagpatay sa maliit na lugar na yon. Muling ipinatawag ang dalawa sa silid ng interogasyon para sa investigasyon. Pagkapasok pa lamang nila sa silid, tinanong agad ni Dong-sik si Jiwa tungkol sa progreso ng investigasyon. Ibinahagi naman ni Jiwa kay Dong-sik ang lahat ng nalaman niya. Nagulat ng bahagya si Ju-won na nakaupo sa kanyang tabi. Naalala ni Ju-won na ganoon din si Sangbei noon. Parang lahat ng tao roon ay pinagtatakpan si Dong-sik.
Iminungkahi ni Ju-won na palitan ang taong namumuno sa kaso dahil magkaibigan sina Jiwa at Dong-sik. Samantala, si Dong-sik ang pangunahing suspect sa kasong nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Agad na iginiit ni Dong-sik na hindi rin makakaiwas si Ju-won sa pagkakasangkot dahil sabay nilang natuklasan ang biktima at nagsimula lang ang mga pagpatay matapos lumipat si Ju-won sa bayang iyon. Hindi na alam ni Ju-won kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa kanyang ama. Ipinahayag ni Ju-won na hindi niya hahayaang mabaon sa limot ang usaping ito. Hiniling niya sa kanyang ama na tulungan siyang kunin mula kay Bol ang mga tala mula sa archive ng istasyon ng pulis. Gusto niyang tiyakin kung si Dong-sik ba ang kumuha ng mga file o hindi. Pumunta sina Jiwa at Jung-jae upang kausapin si Dong-sik. Ipinaalam nila kay Dong-sik na si Min-jung ay itinuturing pa lamang na nawawala dahil hindi pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Sinabi ni Dong-sik na walang balak ang pumatay na palayain ang biktima. Nagsalita siya na parabang alam niya kung sino ang salarin. Sa kabilang banda, naalala ni Ju-won ang nakaraan. Isang babaeng may suot na singsing na nagngangalang Jumwa. Dahil sa iligal na paninirahan, napilitan siyang magsilbing pain para kay Ju-won. Nagkasundo silang dalawa na kung may mangyayaring hindi inaasahan, magte-text si Jumwa ng numerong 1 bilang hudyat. Noong araw na nawala si Jumwa, natanggap ni Ju-won ang mensaheng iyon. Sa kasalukuyan, ipinadala ng ama ni Ju-won ang video mula sa silid ng mga archive. Gayunman, nabura ang pinakamahalagang impormasyon. Agad na tumakbo si Ju-won papunta sa silid ng archive. Natuklasan niyang ang mga file na nawala ay bumalik na sa dati nilang pwesto. Inisip niyang tiyak na si Dong-sik ang may kagagawa nito. Samantala, may bagong natuklasan ang pangkat ng mga tagapagsiyasat. Nakakita sila ng cellphone. Bagaman hindi pa matukoy kung kanino yon, 3 sa mga mensahe ay ipinadala kay Ju-won. Nang malaman ito ng ama ni Ju-won, nagalit siya ng labis. Kaya't agad na ipinadala ni Gi-won ang kanyang mga tauhan sa 2nd Major Crime Squad upang tulungan ang kanyang anak na maresolba ang problema. Ang tauhan niyang si Kwon-yok ay tila tuwang-tuwa na para bang lahat ay ayon sa kanyang plano. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Ju-won. Ipinabatid niya na natagpuan ng Major Crime Squad ang DNA ni Jumwa sa cellphone. Pagkaraan nito, pinatawag si Ju-won ng kanyang ama upang pagalitan. Bagaman parang nag-aalala si Gi-won sa kanyang anak, ang totoo ay natatakot lamang siya na maapektuhan ang kanyang promosyon bilang direktor. Naputol ang mga pahiwatig sa kaso at nasangkot pa mismo si Ju-won sa gulo. Dahil dito, sumakit ng husto ang ulo ni Ju-won. Pumunta si Ju-won sa himpilan ng pulis upang humiling ng pansamantalang suspensyon para sa investigasyon. Lumabas si Dong-sik upang salubungin siya at sinabing, dahan-dahanin mo lang. Dahil dito, lalo lamang nagalit si Ju-won. Sinuri ni Ju-won ang nag-iisang surveillance camera sa nayon. Tulad ng inaasahan, lumitaw si Dong-sik sa video. Agad na nagtungo si Ju-won sa bahay ni Dong-sik. Sa wakas, natagpuan ni Ju-won ang hinahanap niya. Sa parehong oras, natanggap ni Jiwa ang warrant of arrest para kay Dong-sik. Ang nagsampa ng kaso ay si Kwon-yok. Nag-text din siya kay Ju-won upang ipaalam na dinala na si Dong-sik sa Manju Police Station. Labis na nasiyahan si Ju-won sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, si Dong-sik na nakaupo sa loob ng sasakyan ay may kaparehong ngiti rin. Pagkapasok pa lang ng sasakyan ng pulis sa bakuran, naroon na ang mga reporter na naghihintay sa harap ng gate. Kung ang salarin sa kaso ng pagdukot at pagpatay ay isang pulis, tiyak na magiging napakalaking balita ito. Inisip ng hepe ng pulisya na may nag-leak ng impormasyon tungkol sa pag-aresto, kaya iniutos niyang takpan ang ulo ni Dong-sik at ipasok ito sa istasyon sa pamamagitan ng likurang pinto. Ngunit habang dumaraan sa main hall, sinadya ni Dong-sik na ibaba ang kanyang hood. Nang makita ng mga reporter na nakauniforme siya ng pulis, sunod-sunod nilang kinuhanan ng litrato. Napagtanto nilang si Dong-sik ang pinaghihinalaan sa pagkawala ng babaeng estudyante. Pagdating sa silid ng interogasyon, ipinaliwanag ni Dong-sik na ang laman ng bag ay mga instant noodles. Marami siyang sinabi ngunit ni minsan ay hindi niya binanggit ang tungkol sa kaso. Habang naiinip ang lahat, biglang naging seryoso si Dong-sik. Ipinakita niya sa kanila ang video na kuha ng mga reporter, isang larawan ng isang pulis Koreano na inaresto ng mabilisan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa sistema ng pulisya. Ipinahiwatig niyang pinipilit siyang umamin. Katulad ng nangyari 20 taon na ang nakalipas, hindi na muling nakipagtalo si Jiwa. Diretso niyang tinanong kung bakit may dugo ni Min-jung sa bahay ni Dong-sik. Sumagot si Dong-sik na madali lang iyon ipaliwanag. Madalas daw pumunta si Min-jung sa kanyang bahay upang maglaro at posibleng nadulas o nabangga ito sa kung saan. Pagkatapos magsalita, ipinagmalaki pa ni Dong-sik na inayos ang kanyang buhok sa harap ng lahat. Dahil isang patak lang ng dugo ang nakita sa bahay ni Dong-sik, hindi siya maaaring agad hatulan ng mga pulis. Inanalyze ni Ju-won na ang lugar ng krimen ay tiyak na hindi sa bahay kundi sa isang lugar na kahit may dugo ng ibang tao ay hindi kahina-hinala. Kaya nagtungo ang mga pulis sa butcher shop upang mangalap ng ebidensya. Nagsismisan ang mga dumadaan tungkol sa may-ari, si Jae. Matagal nang nawawala ang ina ni Jae at siya lamang ang nagpapatakbo ng butcher shop habang naghihintay sa pagbabalik nito. Muling nabuksan ang sugat sa puso ni Jae. Pinuntahan niya si Ju-won at hinagisan ito ng mga itlog dahil iniisip niyang siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi maunawaan ni Ju-won kung bakit siya inaakusahan gayong gusto lang naman niyang alamin ang katotohanan. Sa panig naman ni Jiwa, dumating na ang resulta. Nakakita sila ng dugo ng babae sa isang kutsilyo, ngunit ang DNA ay hindi kay Min-jung. Isa itong babaeng nasa gitnang edad na nagngangalang Jungmin. Galit na nagtungo si Kwon-yok kay Ju-won upang harapin ito.
Ang emergency arrest warrant ay nilagdaan ng ama ni Ju-won. Malapit nang matapos ang panahon ng detensyon ni Dong-sik. Kung walang ebidensya, mapipilitan silang pakawalan si Dong-sik. Sa ganitong sitwasyon, mawawala ng saysay ang lahat ng paunang pagsisikap. Sinabihan ni Kwon-yok si Ju-won na huwag nang makialam sa kasong ito. Ramdam din ni Ju-won ang matinding sama ng loob. Samantala, biglang sumugod si Jung-jae sa opisina ng hepe ng istasyon ng pulisya. Ipinahayag ni Jung-jae na kaya niyang patunayan ang kawalang sala ni Dong-sik dahil magkasama sila noong gabi ng insidente. Sa mga oras na yon, sa isang pribadong silid, lumitaw ang dalawang makapangyarihang tao. Ang lalaki ay si Chang-jin. Si Chang-jin ay isang mamumuhunan mula sa Seoul at siya rin ang dating asawa ni Jiwa. Ang babae naman ay si Haewon, isang tagapayo na naghahanda upang kumandidato bilang alkalde ng Monju City. Kasabay nito, si Haewon ay ang ina ni Jung-jae. Ang isa pa ay si Gi-won, ang ama ni Ju-won. Isa itong tipikal na halimbawa ng sabuatan sa pagitan ng mga opisyal at negosyante. Pinag-uusapan ng tatlo ang plano sa pagpapaunlad ng Monju. Nagsisimula ng mainip si Chang-jin. Bilang isang mamumuhunan, ayaw niyang mabigo ang kanyang plano dahil lamang sa isang pagpatay tulad ng nangyari 20 taon na ang nakararaan. Nagpakita si Haewon na tila nag-aalala sa mga mamamayan, ngunit ang totoo, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makuha ang posisyon ng alkalde. Matagal nang umalis si Gi-won sa Monju. Ngunit ang mga problema ng kanyang anak ay maaaring direktang makaapekto sa kanyang promosyon bilang direktor. Nakipagsabuatan ang tatlo para sa kani-kanilang interes. Sinabihan ni Chang-jin si Gi-won na pigilan ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagpatay at siya na ang bahala sa natitira. Samantala, pinalaya si Dong-sik. Pumunta siya sa restoran ni Jae-yi upang kumain. Biglang lumabas sa TV ang panayam sa mga kaklase ni Min-jong. Sinabi ng mga kaklase na si Min-jong ay hindi maganda ang ugali sa paaralan at kapag wala siyang ginagawa, madalas siyang gumagala sa mga nightclub. Palagi raw siyang kasama ng masasamang tao. Malinaw na ito ay pakana ni Chang-jin. Gusto niyang gamitin ang opinyon ng publiko upang agad na matapos ang kaso. Bumalik si Dong-sik sa kanyang silong at tahimik na umiyak. Sumunod si Ju-won. Inilabas ni Ju-won ang isang baril at itinutok ito kay Dong-sik upang pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Ngumisi si Dong-sik at tinanong si Ju-won kung alam ba niya kung bakit natigil ang kaso nito noon. Ang dahilan ay dahil kapag walang matibay na ebidensya, biglang lumilitaw ang isang alibay. Katulad ito ng pagsisinungaling ni Jung-jae upang gumawa ng alibay para kay Dong-sik noon. Dahil sila ay mga pulis, ang sinasabi nila ay itinuturing na katotohanan. Ito ang butas sa batas ng Korea. Itinaas ni Dong-sik ang isang larawan mula sa telepono ni Jumwa. Hinamon niya si Ju-won na barilin siya. Sa huli, nanaig ang katwiran. Hindi kailanman inasahan ni Ju-won na habang abala siya sa paghahanap ng katotohanan, siya mismo ay hindi sinasadyang nakagawa rin ng isang krimen. Nagsimula ito sa kaso ni Jumwa at mula noon ay tuluyan nang nawala sa kanyang kontrol ang lahat. Ngayon, ginamit pa niya ang isang baril upang pilitin si Dong-sik na sabihin ang katotohanang sa tingin niya ay tama. Naisip niya kung siya pa rin ba ang dating siya, ang valedictorian ng Universidad ng Pulisya. Sa wakas, naunawaan niya ang mga intensyon ni Dong-sik. Kinaumagahan, humarap si Ju-won sa mga reporter. Sa kanyang pahayag tungkol sa kaso, sinabi niyang malaki ang posibilidad na ito ay isang serye ng mga pagpatay na muling naganap matapos ang 20 taon. Pagkatapos masabi iyon, agad na nalagay sa panganib na maantala ng walang hanggan ang Monju Development Project. Pagkatapos noon, nagtungo si Ju-won sa bahay ni Dong-sik upang tanungin ito tungkol sa tunay na killer. Diretsahang tinanong ni Ju-won kung sino ang pinoprotektahan ni Dong-sik. Habang nagtatalo silang dalawa, lumabas sa telebisyon ang ama ni Ju-won. Ipinahayag nito na ang mga sinabi ni Ju-won sa media ay hindi kumakatawan sa buong lakas ng pulisya. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin sa publiko sa ngalan ng buong kapulisan dahil sa kaguluhang dulot nito. Sinabi rin niyang ipinag-utos niyang parusahan si Ju-won kaya't inilipat ito mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas sa Seoul patungo sa lokal na himpilan ng pulisya. Mapanuyang sinabi ni Dong-sik na nagawa pa ng ama ni Ju-won ang ganoong bagay. Sa telebisyon, ipinagpatuloy ng ama ni Ju-won ang kanyang pahayag na bagaman siya ay ama ni Ju-won, isa rin siya sa mga pinuno ng 120,000 na pulis sa Korea. Kaya't muli siyang humingi ng paumanhin sa mga tao. Matapos sabihin ni Ji-won ang mga marangal na salitang iyon, muling nakipagkita siya kina Chang-jin at Haewon. Sinabi niyang nagawa na niya ang dapat niyang gawin at iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Pagkasabi noon, tumayo siya at umalis. Gusto sanang kausapin ni Ju-won ang kanyang ama, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin nito. Kinabukasan, pag-uwi ni Ju-won, natuklasan niyang pinalitan na ng kanyang ama ang password ng pintuan. Tumanggi rin ang kasambahay na pagbuksan siya, kaya't nagmaneho siya patungo sa himpilan ng pulisya. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang pinalibutan ng mga reporter na matagal nang naghihintay. Tinukso siya ng isa na nakakahiya raw para sa isang valedictorian ng Akademya ng Pulisya na maitalaga sa ganitong liblib na lugar. Biglang lumitaw si Dong-sik at muling tinanong ang reporter, hindi ba't ang lugar na ito ay isang himpilan ng pulisya? Ibig niyang sabihin, ang mga nagtatrabaho rito ay hindi ba mga pulis din? Dumating si Sang-bae at pinagsabihan ang mga reporter na huwag nang bumalik doon. Nabigla si Ju-won sa tulong ng lahat. Tinanong niya ng direkta kung ano ang tunay nilang layunin. Ipinaliwanag ni Dong-sik na kahit magkalaban sila, kapag may kalabang panlabas, kailangan pa rin nilang magtulungan. Iyon ang diwa ng himpilan ng pulisya sa Munyang. Habang nag-iisip si Ju-won, bigla namang sumugod palabas si Dong-sik. Agad ding humabol si Ju-won sa kanya. Nagmaneho silang dalawa patungo sa isang plaza.
Lumalabas na nakita ni Chang Jin si Jinmook at pinilit itong magsalita sa harap ng publiko. Ang layunin ni Chang Jin ay pukawin ang opinyon ng publiko at tulungan na maging maayos ang proyekto ng Manju. Diretso namang sumugod si Dong-sik sa gitna ng mga tao. Galit niyang hinila si Jinmook palayo sa mikropono. Nagdulot ito ng hindi pagkakasiyahan sa mga tao. Sapagkat sa kanilang paningin, si Dong-sik ay isang pinaghihinalaang killer. Iniisip ng mga tao na dahil kay Dong-sik kaya nabigo ang proyekto ng Manju noong 20 taon na ang nakalipas. May isang babae pang nagsabi na ang pagkawala ni Min Jung ay parusa ng tadhana. Lalong nag-init ang ulo ni Dong-sik. Nilapitan niya ito at nakipagtalo. Ngunit lumapit si Haiwon at kunwari pinayuhan ng lahat. Pagkatapos, sinabi ni Haiwon kay Dong-sik na lumayo sa anak niya, si Jung-jae. Lumalabas na si Jung-jae ang nagpatotoo para kay Dong-sik 20 taon na ang nakalipas. At ngayon, bagong labas lang si Dong-sik sa kulungan. Kaya ayaw niyang malaman pa ni Jung-jae ang anumang detalye. Dahil mas konting alam niya, mas ligtas siya. Inutusan naman ni Chang Jin ang mga tauhan niya na paalisin si Dong-sik. Hindi na nagsalita si Dong-sik at agad na nakipagbugbugan. Lumabas din si Ju-won ng sasakyan upang tumulong. Iginiit niyang siya ay nasa tungkulin. Dahil dito, muli silang dinala sa silid ng interogasyon. Pinayuhan ni Jiwa ang dalawa na makipag-ayos kay Chang Jin. Dahil ayaw din niyang makita ang dating asawa niyang tila walang mukhang maipakita. Pagkatapos, pumunta si Ju-won kay Kwon-yok upang hilingin ang tulong nito sa pagsisiyasat sa nakaraan ni Jung-jae. Nadama ni Ju-won na may kakaiba kay Jung-jae. Samantala, nalaman ni Dong-sik na si Ju-won ang nagpakalat ng balita tungkol sa pag-aresto sa kanya sa media. Kaya tinawag ni Dong-sik si Ji-han sa basement upang harapin ito. Ngunit ipinaliwanag ni Ji-han na ginawa niya yon para sa kabutihan ni Dong-sik. Alam ni Ji-han na hindi si Dong-sik ang may sala. Dahil noong gabi ng insidente, nakita mismo ni Ji-han si Jung-jae na nakikipagkita kay Min Jung. Sa parehong oras, natanggap din ni Ju-won ang impormasyon ng investigasyon mula kay Kwon-yok. Hinarap ni Ju-won si Dong-sik at tinanong kung saan nagpunta si Jung-jae matapos mawala ni Ju-shon. Sinabi ni Dong-sik na nag-aral daw ito sa ibang bansa. Ngunit naglabas si Ju-won ng matibay na ebidensya. Matapos siyang mawala, si Jung-jae ay ipinasok sa isang mental hospital at pinilit sumailalim sa paggamot sa loob ng 4 na taon. Pinaghinalaan ni Ju-won na si Jung-jae ang taong pinoprotektahan ni Dong-sik. Ngunit pawang hinala lamang iyon at alam ni Dong-sik na walang ebidensya si Ju-won. Dahil dito, halos mabaliw na si Ju-won. Ang gusto lang talaga ni Ju-won ay malaman kung sino ang tunay na salarin. Bumalik tayo sa gabi ng insidente, palihim na lumabas si Min Jung mula sa himpilan ng pulis. Nagpadala si Jung-jae ng mensaheng puno ng pag-aalala. Pagkaraan ng kaunti, natagpuan ni Dong-sik ang susi na nakalimutan ni Min Jung. Tinawagan ni Dong-sik si Min Jung. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw si Jung-jae. Nag-aalala si Jung-jae na baka mapahamak si Min Jung kung uwi itong mag-isa. Kaya gusto niyang ihatid ito pauwi. Ngunit sinabi ni Min Jung na ayaw pa niyang umuwi ng maaga dahil natatakot siya sa kanyang ama. Hindi inaasahan, narinig lahat ito ni Jinmook. Ang mukha ni Jinmook ay wala na ang dati nitong walang kamuwang-muwang na anyo. Mabilis siyang tumakbo pauwi. Lumabas na si Jinmook pala ang tunay na salarin. Ang pagiging may diferensya sa pag-iisip at pagkautal ni Jinmook ay peke lamang. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, lagi niyang inoobserbahan ang mga tao sa paligid niya. Maging sa mga lugar na may mga kamera, nagpapakita pa siya ng tila matinding paghihirap. Si Jinmook ang tunay na halimaw. Pagbalik sa kasalukuyan, tinapik lang ni Dong-sik sa balikat si Ju-won nang walang sinabi. Sa sandaling yon, tumawag si Jinmook at humingi ng contact number ni Ju-won. Nang dumating ang dalawa sa bahay ni Jinmook, sinabi nitong gusto niyang pakiusapan si Ju-won na imbestigahan ng pribado ang kaso. Hindi mapakali si Dong-sik habang pinagmamasdan ang peking anyo ni Jinmook. Sa katunayan, alam ni Dong-sik na si Jinmook ang pumatay. Pero wala siyang ebidensya. Hindi ito alam ni Ju-won. Kaya agad siyang pumayag na tulungan si Jinmook sa investigasyon. Ikinuwento ni Jinmook ang mga nangyari noong gabing iyon. Alas 7:17 ng gabi nang umuwi si Min Jung. Ilang pangungusap pa lang silang mag-ama nang pumasok si Min Jung sa kanyang silid. Alas 8:33 ng gabi, pumunta si Ji-han sa supermarket para bumili ng alak. Pagkatapos ay sabay-sabay silang pumunta sa restaurant ni Jae para maghapunan. Walang anumang kakaiba. Hiniling ni Ju-won kay Kwon-yok na kunin ang panloob na surveillance video ng istasyon ng pulis. Agad namang ipinabatid ni Kwon-yok ito sa ama ni Ju-won. Sinabi ni Gi-won na maibibigay niya ang kahit ano, basta huwag lang itong gumawa ng gulo. Samantala, pumunta si Jung-jae sa opisina at ipinahayag na mag-leave siya. Nag-alala si Haewon na baka muling magkasakit ang kanyang anak, kaya hindi na siya nagsalita pa. Pagkaalis ni Jung-jae, lumabas si Chang Jin mula sa loob na silid. Pinag-usapan ng dalawa ang pagpapabilis ng progreso ng proyekto ng Manju. Hawak ni Chang Jin ang dashcam video mula sa gabi ng insidente. Ipinakita sa video kung sino ang nakasalamuha ni Min Jung bago siya pinatay. Gayunpaman, lumitaw din si Jung-jae sa video. Kaya nagpasya si Haewon na burahin ang bahagi ng video kasama ang kanyang anak bago ito ipasa sa pulisya. Natanggap ni Ju-won ang ulat ng investigasyon mula kay Kwon-yok. Tanging si Sang-bae lamang ang nakapasok sa silid ng surveillance ng istasyon ng pulis. Pumunta si Ju-won kay Sang-bae. Matapos makumpirma na hindi nag-record si Ju-won, sinabi ni Sang-bae ang totoo. Ang video sa silid ng archive ay mismong si Sang-bae ang nag-delete dahil nagtitiwala siya kay Dong-sik. Dumating din si Dong-sik sa sandaling iyon. Pinaalalahanan ni Dong-sik si Sang-bae na huwag nang isugal pa ang kanyang buhay para sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap ang crime squad ng dashcam video mula sa isang hindi kilalang mamamayan.
Sa video, lumitaw si Jihan. Maya-maya pa, lumabas din si Jungjae. Pumunta lamang si Jihan sa supermarket. Ngunit naputol ang video sa bahaging lumitaw si Jungjae, kaya't ang natirang eksena lamang ay si Jihan na naglalakad sa likuran ni Minjong. Dahil dito, inakala ng mga tao na sinusundan ni Jihan si Minjong. Agad na nagpunta ang crime squad upang arestuhin si Jihan. Pinayuhan ni Dong-sik si Jihan na manatiling kalmado. Sa interogasyon, sinabi niyang kailangan lamang sabihin ni Jihan ang totoo. Mabilis na pumunta si Dong-sik sa storage room upang hanapin si Jungjae dahil naroon din si Jungjae noong gabing iyon. Maaaring patunayan ni Jungjae ang kawalang sala ni Jihan, ngunit kakalipas lang ay humingi ng leave si Jungjae. Dumating si Sangbei at sinabing umalis muna si Dong-sik dahil hindi niya hahayaang magdusa si Jihan. Si Jiwa, bilang kamag-anak ng pinaghihinalaan, ay hindi maaaring makibahagi sa interogasyon. Nagtipon ang lahat sa kainan ni Jae. Labis ang sakit na naramdaman ni Jiwa. Maging siya ay umasa na si Jungjae na lamang ang salarin. Nang itinaas ni Dong-sik ang kanyang ulo, lumitaw si Jinmook sa pintuan. Umiiyak si Jiwa at sinabing walang kinalaman si Jihan sa pagkamatay ni Minjong. Sumagot si Jinmook na alam niyang hindi si Jihan ang may sala. Hindi na nakayanan ni Dong-sik. Lumabas siya at pumunta sa isang eskinita. Binuksan niya ang isang lumang inabandonang drawer. Kasabay nito, napansin ni na Ju-won at kasamahan niya na biglang nagkaroon ng signal ang cellphone ni Minjong. Lumalabas na humiling sila sa technical department noon pa man, kaya sa oras na bumukas ang telepono ni Minjong, agad silang makatatanggap ng signal. Ngunit nawala rin ang signal makalipas ang ilang sandali. Ginamit ng dalawa ang GPS upang makarating sa malapit na lugar. Ang patay na dalaga ay nagpadala ng text message na humihingi ng tulong sa kanyang ama. Bumalik sa gabing nangyari ang insidente, nerbiyos na hinihintay ni Jinmook ang pag-uwi ng kanyang anak. Pagkapasok ng anak niya sa bahay, agad niyang ikinandado ang pinto. Sa oras na yon, nag-aalala si Dong-sik kaya tinawagan niya si Minjong. Kasabay nito, napadaan si Dong-sik sa tapat ng supermarket at napansin niyang patay ang mga ilaw sa loob ng bahay. Akala niya natutulog na si Minjong kaya hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos, tumalikod si Dong-sik at tumakbo. Hindi nagtagal, pumunta si Jihan sa supermarket upang bumili ng alak. Sa parehong oras, gumagawa naman ng krimen si Jinmook sa lihim na silid. Nagmamadaling nagbihis si Jinmook upang pagbuksan ng pinto si Jihan, ngunit nahulog niya ang susi ng silid. Pagbalik ni Dong-sik mula sa pagtakbo, nakaramdam siya ng kakaiba. Nagkataon na hawak niya ang susi ng bahay na nakalimutang dalhin ni Minjong. Napagpasyahan ni Dong-sik na gamitin iyon upang buksan ang pinto ng supermarket. Nang ilapag niya ang kanyang sapatos, napansin niyang may isa pang susi na nakahandusay sa sahig. Iisa lamang ang nakalock na pinto sa buong bahay. Nagtaka si Dong-sik kung ano ang nakatago sa loob nito. Sa pagkasabik, binuksan ni Dong-sik ang pinto at pumasok. Natagpuan niya ang telepono ni Minjong at 10 dulo ng mga daliri ng babae. Ilang sandali pa, labis na nasaktan si Dong-sik nang mapagtanto niyang kay Minjong ang mga yon. Akmang tatawag na sana si Dong-sik sa pulisya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jihan. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Jinmook at inanyayahan si Dong-sik na maghapunan sa restaurant ni Jae. Pinilit ni Dong-sik itago ang sakit at pinanatiling kalmado ang kanyang tinig habang sinasabi na pupunta siya. Pagkababa ng tawag, gusto pa rin sanang tumawag ni Dong-sik sa mga pulis, ngunit naalala niyang kung walang bangkay, hindi siya maaaring magsampa ng kaso. Kaya't dali-dali siyang tumakbo sa bakuran upang hanapin ang katawan ni Minjong. Bagaman hindi niya ito natagpuan, nadiskubre naman niya ang telepono ni Jumwa. Pinatunayan nito na si Jinmook ang may kagagawa ng lahat ng kaso. Determinado si Dong-sik na mahuli si Jinmook, kaya't nagplano siyang gumawa ng bitag. Inilagay niya ang mga daliri ni Minjong sa harap ng pintuan ng supermarket. Bumalik sa kasalukuyan, ang mensahe mula sa telepono ni Minjong ay si Dong-sik din ang nagpadala. Gusto niyang linlangin si Jinmook upang magpakampante ito. Hinanap ni Jinmook sina Dong-sik at Ju-won. Sinabi ni Jinmook na mayroon siyang gustong idagdag. Ikinuwento niya na noong gabi ng pagpatay, si Jae lamang ang umalis sa mesa sa kalagitnaan ng pagkain. Agad namang nagtungo ang dalawa kay Jae. Ngunit sinabi ni Jae na pagod siya noon kaya umakyat siya sa itaas upang matulog. Muling nagtanong si Jae kay Ju-won kung sino ang magbibigay pansin sa kanya kung aalis siya ng ganoon. Sinabi ni Ju-won na hindi niya pwedeng sabihin, ngunit nahulaan pa rin ni Jae na si Jinmook iyon. Sa sandaling iyon, binuksan ni Jihan ang pinto at pumasok. Laking gulat ng lahat. Lumabas na si Jungjae ay nagtungo sa istasyon ng pulis upang umamin, dahilan upang palayain si Jihan. Si Jungjae ay nakakulong sa detention center. Sa labas ng kulungan ay ang kanyang ina. Malakas na tinanong ni Haewon kung bakit ganoon ang ginawa ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Jungjae na sinabi lamang niya ang totoo at ayaw niyang mapagbintangan ng mali ang mga mabubuting tao. Pagdating ni Dong-sik, umalis ang lahat. Biro ni Jungjae, baka siya raw ang tunay na salarin, ngunit alam ni Dong-sik na hindi iyon totoo. Sinabi ni Dong-sik kay Jungjae na siya mismo ang nagpadala ng mensahe. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Dong-sik ng mensahe mula kay Sangbei. Lumabas na nakatanggap si Jinmook ng isa pang mensahe, at ito rin ay ipinadala mula sa telepono ni Minjong. Nagtaka si Dong-sik kung ano ang nangyayari. Ang naunang mensahe ay siya mismo ang nagpadala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siya nagpadala ng kahit ano. Dali-dali siyang pumunta sa lugar kung saan niya itinago ang telepono ni Minjong at natuklasan niyang nawala na ito. Ang natira lamang sa loob ay isang mapa. Sinundan ni Dong-sik ang mapa hanggang sa lugar ng tagpuan at doon niya napagtanto na si Jae pala ang nandoon. Ayaw ni Dong-sik na madamay si Jae sa lahat ng ito, ngunit tumanggi si Jae na isauli ang telepono.
Tinanong niya si Dong-sik kung pinatay rin ba ni Jin-mook ang kanyang ina. Bagaman hindi sumagot si Dong-sik, alam na ni Jae-yi ang sagot. Nasasaktan ng labis si Jae-yi at ayaw niyang mamatay si Dong-sik ng mag-isa. Nais din niyang makibahagi sa kaso upang mahuli si Jin-mook. Sa kabilang banda, inutusan ni Ju-won si Kwon-yok na magsagawa ng investigasyon. Natuklasan ni Kwon-yok na lumitaw si Jae-yi mga 80 metro ang layo mula sa lokasyon ng signal ng telepono ni Min-jong. Dinala nila ngayon ang search warrant sa restaurant ni Jae-yi. Sinabi ni Ju-won na hindi nila dapat pagdudahan si Jae-yi. Sumang-ayon ang isa pang kasamahan na kung pagbibintangan nila si Jae-yi, dapat ding pagbintangan si Dong-sik. Sapagkat noong gabing pinatay ang biktima, dumating si Dong-sik sa restaurant bandang alas 9 ng gabi. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng pagdududa sa isipan ni Ju-won. Ginamit ni Ju-won ang koneksyon ng kanyang ama upang makipag-ugnayan sa technical department. Nalaman niya na pumunta si Sang-bae sa opisina upang burahin ang isang video at ang kamera ay nasa neutral zone. Wala raw karapatan ng pulisya na burahin ang mga video sa lugar na yon. Nagmaneho si Ju-won patungo sa kamera. Umakyat siya sa bubong ng sasakyan at natuklasan na nakatutok ang kamera direkta sa pintuan ng supermarket. Ibig sabihin, ang video na binura ni Sang-bae ay tiyak na naglalaman ng isang napakahalagang bagay. Samantala, kumuha si Jin-mook ng isang piraso ng karne mula sa refrigerator at walang tigil itong tinadtad gamit ang palakol na para bang may gusto siyang alisin mula sa karne. Pumunta siya sa butcher shop ni Jae-yi. Habang nag-uusap, hinawakan ni Jin-mook ang kutsilyong nasa chopping board. Dahil dito, nakaramdam ng takot si Jae-yi. Sinabi niya na paparating na si Dong-sik. Tinanong niya si Jin-mook kung may gusto pa ba itong gawin. Sumagot si Jin-mook na wala naman at saka tumalikod at umalis. Nilock ni Jae-yi ang pinto. Pagbalik niya, nakita niya ang iniwan ni Jin-mook, isang hairpin na suot ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Mayroon ding isang piraso ng papel sa tabi nito. Binuksan niya ang papel at nakasulat doon, downstream ng Manju Reed Field, 50 metro ang layo, sa tabi ng bato. Pumunta si Ju-won kay Dong-sik at tinanong kung sino ang tunay na salarin, isang hepe ng pulisya na isang taon na lamang bago magretiro. Bakit niya kailangang pumunta sa presinto ng madaling araw para burahin ang surveillance video? Kung hindi sinabi ni Dong-sik ang totoo, pupunta si Ju-won at arestuhin si Sang-bae. Sa totoo lang, resulta lang naman ang gusto ng mga nakakataas, hindi nila iniintindi kung sino talaga ang may sala. Pagkatapos noon, inilabas ni Ju-won ang kanyang posas. Sa sandaling iyon, tumawag si Jae-yi at binigyang diin na kung may mangyari man sa kanya, siguradong arestuhin nila si Jin-mook. Sumigaw si Dong-sik kay Ju-won na umalis siya sa daan. Ramdam din ni Ju-won na may malaking mangyayaring hindi maganda. Samantala, si Jae-yi ay naghuhukay sa libingan ng kanyang ina. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng sasakyan. Sa kabilang banda, bumalik si Jin-mook sa kanyang bakuran. Lumalabas na nalaman ni Jin-mook na pupunta ang mga pulis para iligtas si Jae-yi. Isa-isang pinulot ni Jin-mook ang mga ladrilyo sa lupa. Matapos matanggap ang tawag ni Jae-yi, labis na nag-alala si Dong-sik. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Jin-mook noon, napagtanto niyang ito ay isang bitag. Kaya inutusan niya si Jung-jae na hanapin si Jae-yi. Samantalang sina Dong-sik at Ju-won ay diretsyo namang pumunta sa bahay ni Jin-mook. Habang binubunot ni Jin-mook ang mga ladrilyong nakapatong sa ibabaw ng bangkay ni Min-jong, biglang sumugod si Ju-won. Sa una, nagtapon ng nakakatakot na tanong si Jin-mook. Mag-isa ka lang bang pumunta? Ngunit hindi nagtagal, lumabas mula sa itaas si Dong-sik. At mabilis nilang naaresto ang killerng matagal na nilang hinahanap sa loob ng 20 taon. Agad na naiulat sa balita ang insidente. Napanood din ni Gi-won ang kanyang anak sa telebisyon. Tumawag siya sa hepe ng pulis at iniutos na imbestigahan ng mabuti ang kaso. Marahil, ito na ang pagkakataon ni Ju-won para makagawa ng malaking ambag at makabalik sa punong tanggapan sa Seoul. Pagkababa ng tawag, dumating si Kwon-yok. Binigyan ni Gi-won ng 3 utos si Kwon-yok. Una, kailangang madalas banggitin ng media ang pangalan ni Ju-won. Pangalawa, huwag ibunyag sa media ang anumang detalye tungkol sa kaso. Pangatlo, huwag na huwag mababanggit ang tungkol kay Dong-sik. Sa ganitong paraan, makakamit ni Gi-won ang layunin, makakagawa ng kabutihan ang kanyang anak at magkakaroon ng pagkakataong maitaas ang katungkulan. Mula naman sa mga forensic expert, lumabas na ang ulat ng autopsy. Ang totoong sanhi ng kamatayan ni Min-jong ay multiple organ failure na nagdulot ng cardiac arrest. Ang mga palatandaan ng subcutaneous hemorrhage sa mga dulo ng daliri ay nagpapakitang buhay pa si Min-jong nang siya ay sakalin. Pinutol ang kanyang kamay bago siya inilibing. Nakakuha ng mensahe si Dong-sik mula kay Jiwa. Bumigat ang kanyang dibdib sa matinding pagkakasala. Posibleng habang hinahanap niya noon ang katawan ni Min-jong, buhay pa ito. Hindi niya kayang isipin ang sakit na tiniis ng dalaga bago siya pumanaw. Sa wakas, lumitaw na ang buong katotohanan. Bumisita si Ju-won sa bangkay ni Jumwa. Labis ang kanyang dalamhati dahil nasawi ito habang tinutulungan siyang magsagawa ng investigasyon. Ayon sa tagapamahala, karaniwang hindi na inaangkin ang mga labi ng mga iligal na imigrante. Lalong nadagdagan ang pagkakasala ni Ju-won. Sa mga sandaling iyon, dumating si Sang-bae dala ang mga papeles. Dahil tinanggihan ni Jin-mook ang karapatang kunin ang bangkay ni Min-jong, ang presinto na ang bahalang mag-asikaso ng kanyang cremation. Sa burol, ramdam ng lahat ang matinding kalungkutan. Si Ji-han, na tunay na nagmahal kay Min-jong, ay gumuho sa lupa sa sobrang sakit. Biglang nakatanggap ng balita si Ji-wa na nais makipagkita ni Jin-mook kina Dong-sik at Ju-won. Kaya nagtungo ang dalawa sa silid interogasyon upang makaharap si Jin-mook. Doon, nagsimulang magsalita si Jin-mook at ikinuwento ang kanyang kabataan. Noon, may gusto si Jin-mook sa isang babaeng masahista na nagngangalang Mihae.
Ngunit iniwan siya ni Mihay kasama ang kanilang anak at bigla na lamang naglaho. Hinanap ni Jinmook si Mihay kahit saan. Subalit pinagalitan siya ng mga kaibigan ni Mihay at sinabing isa lamang itong pokpok at nagbibiro lamang si Mihay sa kanya. Pinayuhan pa siya ng kaibigan na huwag na siyang magpakatanga. Mula sa sandaling iyon nagsimula ang serye ng mga pagpatay. Nang gawin ni Jinmook ang krimen, nasaksihan ito ni Jushon. Siyempre, hindi maaaring mag-iwan si Jinmook ng buhay na saksi. Dahil sa kanyang mabaluktot na pag-iisip, tuluyan siyang nalulong sa paggawa ng mga krimen. Ang mga biktima ni Jinmook ay pawang mga kabataang babae. Gayunman, nang tanungin ni Dong-sik ang mga pangalan ng mga biktima, mariing itinanggi ni Jinmook at sinabing guni-guni lamang niya ang lahat. Dahil dito, labis na nagalit ang lahat ng naroroon. Sa sandaling iyon, nagsalita si Ju-won at tinanong kung hindi ba tunay na anak ni Jinmook si Min-jung. Tama ba? Biglang nawalan ng composure si Jinmook. Nauutal niyang sinabi na si Min-jung ay tunay niyang anak. Alam ni Dong-sik ang kahinaan ni Jinmook kaya sinadya niyang udyukan ito. Kumpirmado raw na si Mihay ay isang babae na maraming kwento at tsismis na kumakalat tungkol sa kanya. Muling bumalik sa isip ni Jinmook ang nakaraan. Alam ni Min-jung na nagpapanggap lang ang kanyang ama na may diferensya sa pag-isip. Minsan, tinanong niya si Jinmook kung tunay ba siyang ama nito dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Ngunit kung hindi siya tunay na anak ni Jinmook, hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa niyang manirahan kasama nito. Ang tanong na iyon ang nagpaalab ng galit ni Jinmook. Hindi na siya nakapagpigil. Bigla niyang itinumba ang mesa at sinakal si Dong-sik. Agad namang rumesponde si Ju-won at pinabagsak si Jinmook. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagtungo ang dalawa sa distrito ng prostitusyon upang hanapin si Mihay. Dati, nagtatrabaho si Ju-won sa Departamento ng Ugnayang Panlabas at siya ang inatasang maghanap ng mga iligal na imigrante. Ang tatlong napatay na biktima, kabilang si Jumwa, ay pawang mga kaibigan ni Mihay. Natuntun nila ito sa pamamagitan ng cellphone ni Jinmook. Pumunta ang dalawa sa isang massage parlor. Batay sa litrato, nalaman nilang doon nagtrabaho si Mihay. Ngunit namatay na siya noong nakaraang taon sa isang aksidente sa kalsada. Bumalik ang dalawa sa silid interogasyon. Pinagdugtong ni Dong-sik ang mga piraso ng palaisipan at nahulaan niya kung bakit palaging pumapatay si Jinmook tuwing Oktubre 21 dahil iyon ang araw na unang nagkita sina Jinmook at Mihay. 20 taon nang hinahanap ni Jinmook si Mihay upang patay nito. Ngunit namatay si Mihay sa aksidente. Kaya pinatay ni Jinmook si Min-jung sa mismong araw na iyon upang mapawi ang kanyang kabaliwan. Mariing itinanggi ni Jinmook ang lahat. Ipinakita ni Dong-sik ang isang peking ulat. Ayon dito, hindi tumutugma ang ugnayang dugo nila ng 99%. Muling nabaliw si Jinmook sa galit. Nagpatuloy si Dong-sik sa kanyang pagsisinungaling, sinabing hindi pa talaga patay si Mihay. Alam daw ni Mihay na hinahanap siya ni Jinmook. Kaya nagpalit siya ng pangalan at lumipat sa ibang lungsod. Nang tatayo na si Dong-sik para umalis, saka lamang nagsalita si Jinmook. Sinabi niyang kung dadalhin nila si Mihay sa kanya, isisiwalat niya ang lahat ng libingang pinagtataguan ng mga bangkay, kabilang ang babaeng kapatid ni Dong-sik. Muling naghukay ang mga pulis sa supermarket at natagpuan ang mga labi ng lahat ng biktima, maliban kay Jushon. Nakita ni Jae-yi ang bangkay ng kanyang ina at napaiyak sa matinding sakit. Kinaumagahan, dumalaw si Ju-won kay Dong-sik. Hinahanap pa rin ni Dong-sik ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito matagpuan. Pinayuhan siya ni Ju-won na huwag sumuko. Habang nag-uusap sila, sabay silang nakatanggap ng tawag sa telepono. Lumabas na nagpakamatay si Jinmook. Ang huling mga salita nito ay hindi raw niya pinatay si Jushon. Idineklarang sarado na ang kaso. Agad ginamit ni Gi-won ang kanyang koneksyon upang ipromote si Ju-won. Ngunit ang tunay na salarin ay hindi pa rin nahuhuli. Walang anumang saya sa puso ni Ju-won. Sa halip, umamin siya sa kanyang kasalanan, na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan nang walang pahintulot ng kanyang mga nakakataas, at iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ni Jumwa. Lubhang ikinagulat ito ng komiteng nagsusuri sa kanyang promosyon. Makalipas ang 3 buwan, pinanood ni Dong-sik ang isang lumang tape. Ito ang tape na inirecord ng kanyang ina para kay Dong-sik noong siya ay nasa militar pa. Ang mga salita ng kanyang ina sa video ay labis na nakaantig sa kanya. Pinayuhan nito si Jinmook na umuwi at magpahinga dahil sobrang pagod na siya sa pag-aayos ng bahay sa maghapon. Dahil dito, kinuha ni Dong-sik ang martilyo at buong puwersang binasag ang sahig. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, tila nakita niya ang singsing ng kanyang kapatid, ang regalong ibinigay niya rito bago ito pumasok sa kolehiyo. Ngunit nagkamali si Dong-sik. Isa lang pala yung piraso ng basag na salamin na nagre-reflect ng liwanag. Muli niyang ibinasiwas ang martilyo. Patuloy na ibinuhos ni Dong-sik ang kanyang galit sa sahig. Nagbago ang eksena papunta sa istasyon ng pulis. Tinitingnan ni Sergeant Jilgo ang litrato sa dingding kung saan kinilala sina Jung-jae at Dong-sik. Naglabas ng sama ng loob sina Jilgo at Opisyal Wang tungkol sa kawalang katarungan ng kapalaran. Pinag-usapan nila ang tungkol kay Jinmook na nagpakamatay. Humingi naman ng bakasyon si Ju-won. Ngunit si Dong-sik ay laging nanatili sa kanyang pwesto. Kasalukuyan siyang nagpapatrolya kasama si Ji-hun. Mukhang nag-aalala si Ji-hun tungkol kay Jae-yi na matagal nang nawawala. Si Dong-sik naman ay nagtataka lang kung saan siya dapat pumunta. Nadaanan nilang dalawa ang talyer ni Jae-yi at napansin ni Dong-sik ang ilang basyong bote ng alak sa harap ng pinto. Binuksan ni Ji-hun ang shutter at nadatnan nila ang ilang mga babaeng nasa katanghaliang gulang na nagtitipon para maglaro ng baraha. Sa pagkakataong ito, naroon din ang asawa ni Sergeant Jilgo. Walang gaanong pag-isip, dinala muli ni Dong-sik ang grupo ng mga ito sa istasyon ng pulis.
Habang sumasakit ang ulo ni Dong-sik sa mga babae, bumalik naman si Ju-won matapos mawala ng 3 buwan. Opisyal nang nagbalik sa trabaho si Ju-won. Tumanggap ang lahat ng ulat. Kusang pumunta si Jae-yi sa unit ng malalaking krimen upang makipagtulungan sa investigasyon. Sa silid ng interogasyon, inamin ni Jae-yi na lumitaw siya malapit sa istasyon ng pulis noong madaling araw na yon. Umamin siyang gusto niyang patayin si Jin-mook. Natanggap din ng lahat sa istasyon ang video mula sa surveillance ng gabing yon. Hindi gaanong pinansin ito ni Dong-sik. Sinabi niyang kailangan niyang asikasuhin ang ibang kaso. Hindi rin lubos na naunawaan ni Jiwa kung ano talaga ang gustong gawin ni Jae-yi. Kahit gusto niyang patayin si Jin-mook, hindi basta-basta napapasok ang istasyon ng pulis. Kung hindi naman siya nagtagumpay sa kanyang balak, bakit pa siya kusang aamin? Sa katunayan, nakita ni Jae-yi na may taong pumasok sa likurang pinto. Pero hindi niya ito diretsong sinabi. Hiningi lang niya kay Jiwa na tingnan ang kuha ng surveillance camera. Sa kabilang banda, naghahapunan si Ju-won kasama ang kanyang ama. Nais ni Gi-won na ibalik si Ju-won sa headquarters. Ngunit sinabi ni Ju-won na maayos naman siya sa manyang police station. Sa sandaling iyon, dumating si Kwon-yok at ipinakita kay Gi-won ang video ni Jae-yi na lumitaw malapit sa istasyon. Hindi nagulat si Ju-won na parabang inaasahan na niya ang lahat. Nagbiro lang siya sandali at saka umalis, bagay na labis na ikinagalit ni Gi-won. Muling nagtungo ang lahat sa tindahan ng karne ni Jae-yi. Unang nagsalita si Jiwa, iniisip na matagal na itong alam ni Dong-sik at Jung-jae, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit nila ito itinago sa kanya. Sinabi ni Jae-yi na siya lang talaga ang nakakaalam nito. Wala nang nagawa si Dong-sik kundi dalhin si Jiwa para panoorin ang isang video. Sa testamento, binanggit ni Jin-mook na ipapamana niya ang bahay kay Dong-sik. Kaya naisip ni Dong-sik na maaaring nasa bahay na yon ang bangkay ng kanyang kapatid. Naalala naman ni Jung-jae ang nakaraan. Noon, mayroon silang tagong base. Posibleng itinago ni Jin-mook ang bangkay doon. Ngunit pagkatapos ng insidente, ibinenta ng kanyang ina ang lupa kay Chang-jin. Pagkarinig nito, nagpa siya ang grupo na pumunta sa bukirin ni Chang-jin upang maghanap. Hindi nagtagal, may nahukay si Ji-hun. Bumaba si Dong-sik upang tingnan at natuklasan niyang iyon ay isang bangkay na naputol lahat ng mga daliri. Agad dinala si Chang-jin sa silid interogasyon. Tinanong ni Jiwa kung bakit may bangkay doon. Sumagot si Chang-jin na hindi rin niya alam. Sinabi pa niya na iyon ay pribado niyang lugar at kung papasok ang pulisya nang walang pahintulot, may karapatan siyang magsampa ng kaso. Sa mga sandaling iyon, iniulat ng search team na nakakita sila ng marami pang ibang bangkay, ngunit wala sa mga biktima ang nasa kanilang 20s. Umuwi si Dong-sik na labis na nabigo. Naghihintay doon si Ju-won. May dalang mahalagang impormasyon si Ju-won. Sinabi niya na lahat ng surveillance cameras ay nasira bago pa man namatay si Jin-mook. Natagpuan ang death certificate ni Mi-hai sa loob ng tiyan ni Jin-mook. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod si Ju-won at umalis. Pinanood ni Dong-sik ang lumang video ng kanyang ina, pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa ika-4 na ospital. Biglang nakapagsalita ang kanyang ina. Bagaman hindi pa siya ganap nagising, binigkas niya ang dalawang salita, fireplace. Naalala muli ni Dong-sik ang mga sinabi ni Jin-mook. Mabilis siyang bumalik sa kanyang basement at ginamit ang martilyo upang sirain ang pader. Sa wakas, natagpuan ni Dong-sik ang kanyang kapatid. Lumalabas na itinago ni Jin-mook ang kapatid ni Dong-sik sa loob ng pader sa loob ng 20 taon. Samantala, nagpunta si Sang-bae mag-isa sa butcher shop ni Jae-yi. Tinanong niya si Jae-yi kung nakita ba niya siya noong araw na pumunta siya sa istasyon ng pulis. Lumabas na pumasok pala si Sang-bae sa istasyon sa likurang pinto ng gabing iyon. Dumating naman ang hepe ng Major Crimes Unit. Sinabi niyang inaaresto si Sang-bae dahil sa pagtulong sa isang suspect na wakasan ang sariling buhay. Agad nagsimula ng investigasyon ang search team sa Manyang Police Station. Sa loob ng safe sa opisina ni Sang-bae, natagpuan nila ang isang PC ng pamingwit at ang death certificate ni Mi-hai. 3 buwan ang nakalipas, hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Jin-mook, nakatanggap si Ju-won ng isang video mula sa isang pribadong investigador. Ipinakita sa video na tinangka ni Jae-yi na patayin si Jin-mook. Kinabukasan, nawala si Jae-yi. Naramdaman ni Ju-won na may kakaiba, kaya nag-send siya ng anonymous letter na nagbabanta kay Jae-yi. Sa sulat, hiniling ni Ju-won na magtungo siya sa Major Crimes Unit upang magulat. Sinimulan ng sundan ni Ju-won si Jae-yi, ngunit palagi niyang nakikita ang anino ni Sang-bae na malapit lang. Sa realidad, dinala si Sang-bae sa silid ng interogasyon dahil sa mga ebidensyang nakuha sa loob ng safe. Sinabi ni Sang-bae na magsasalita lamang siya kapag nakaharap niya si Dong-sik. Dumating si Dong-sik, mabigat ang loob sa harap ni Sang-bae. Ipinahayag niya na natagpuan na niya si Ju-shon. Matagal nang iniisip ni Dong-sik ang libo-libong paraan para hanapin si Ju-shon, ngunit hindi niya inasahan na nasa basement pala niya ito. Pagkatapos pigilan ni Dong-sik ang kanyang emosyon, sinimulan niya ang interogasyon ayon sa tamang proseso. Tinanong niya si Sang-bae kung siya ba ang salarin. Pinagtibay ni Sang-bae na hindi siya ang may sala. Matapos magtanong, tumayo si Dong-sik at aalis na sana. Ipinahayag ni Sang-bae ang kanyang pagsisisi sa ginawa niya 20 taon na ang nakalilipas, dahil habang mas lumalapit sila sa katotohanan, mas nagiging delikado ito. Ayaw ni Dong-sik na madamay pa si Sang-bae, na malapit nang magretiro sa komplikadong kasong ito. Pagkalabas niya, nagtungo si Dong-sik sa butcher shop ni Jae-yi. Lahat ay naniniwala na hindi mananakit si Sang-bae ng kahit sino. Sa sandaling yon, dumating si Jiwa. Nakuha ni Jiwa ang surveillance video mula sa istasyon ng pulis. Sinabi niya na ang opisina ni Sang-bae ay hindi nakalock kahit tapos na ang oras ng trabaho, kaya malayang nakapasok at nakalabas ang mga pulis. Ibig sabihin, posibleng maging suspect ang sinuman.
Gayunman, sa ebidensyang iyon lamang, hindi sapat upang mapatunayan ang kasalanan ni Sangbei. Nagtanong si Jiwa kung bakit kailangang gawin iyon ng salarin. Naunawaan ni Dong-sik na may isang taong gustong makuha ang atensyon ng mga pulis. Kagaya ito ng ginawa ni Dong-sik noon gamit ang mga daliri ni Minjong. Habang lahat ay naguguluhan pa, alam na ni Dong-sik ang sagot. Tiningnan niya ang kamera, at totoo nga, nakita niya si Ju-won na nakangiti at nakatingin sa lente. Pumunta si Dong-sik kay Ju-won upang humingi ng paliwanag, ngunit mariing itinanggi ni Ju-won. Sinabi ni Ju-won na hindi mahalaga kung sino ang gumawa. Ang mahalaga ay kung mapagkakatiwalaan ba ang mga tao sa manyang o hindi. Matapos magpakamatay ni Jin Mook, nawala si Jae sa loob ng 3 buwan. Ibinunyag din ni Ji-han sa mga reporter ang biglaang pag-aresto kay Dong-sik. Kaya tinanong ni Ju-won kung talaga bang wala silang itinatago tungkol kay Dong-sik. Paglabas ni Dong-sik, tumawag siya sa isang dating kasamahan at nalaman ang IP address ng email na nagpadala ng video. Nasa ilalim lang pala ito ng bahay ni Ju-won. Ipinakita nito na gusto ni Ju-won na siya mismo ang mag-imbestiga sa katotohanan. Naintindihan ni Dong-sik ang intensyong iyon. Pumunta siya kay Jae upang malinaw na tanungin kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Ibinunyag ni Jae ang katotohanan. Hindi inasahan ni Dong-sik na sangkot pala si Sangbei sa insidente. Sa istasyon ng pulis, malapit nang matapos ang 72 oras na detensyon ni Sangbei. Si Ju-won ang unang tumakbo papunta roon. Nilagyan ni Ju-won ng tracking device ang pitaka ni Sangbei. Pagkaalis ni Sangbei sa pinto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dong-sik. Ngunit agad itong ibinaba ni Sangbei. Ilang sandali pang pinanood ni Ju-won, ngunit napansin niyang nawala ang signal. Napag-alaman niyang hinarang pala ng punong himpilan ng pulisya ang signal. Dumaan si Ju-won sa lobby upang ipagpatuloy ang pagmamanman nang bigla siyang tinawag pabalik ng isang tao. Paglingon niya, nakita niyang sina Officer Wang at Sergeant Jill Go-hyun. Sinabi nilang bumisita lamang sila sa kaibigan nila sa punong himpilan. Naghanap ng pagkakataon si Ju-won para makaalis. Ngunit hindi inaasahan, bumaba ang kanyang ama mula sa elevator. Tinawag siya nito papasok sa kotse. Sinabi ni Ju-won na marami pa siyang kailangang gawin at nais niyang madaliin ng kanyang ama ang sasabihin. Ipinahayag ni Gi-won na tapos na ang kaso at hindi na kailangang ipagpatuloy ni Ju-won ang investigasyon. Sinubukan niyang gamitin ang damdamin upang hikayatin ang anak na tumigil. Ngunit simula pagkasyam na taong gulang ni Ju-won, mag-isa na itong namuhay sa ibang bansa. Bilang ama, hindi man lang minsan bumisita si Gi-won sa anak. Hindi niya kayang kontrolin si Ju-won. Galit siyang napasigaw ng 2 salita, lumabas ka ng kotse. Samantala, sa ibang lugar, magkasabay na naghapunan sina Haewon at Changjin. Hiningi ni Haewon kay Changjin na kumuha ng pampamanhid. Alam agad ni Changjin na para iyon sa anak niyang inumin. Alam din niyang 4 na taon na natili si Jungjae sa mental hospital. Agad na iniba ni Haewon ang usapan. Sinabi niyang natagpuan na ang bangkay ni Jushon. Tinanong niya kung maapektuhan nito ang proyekto ng pagpapaunlad. Diretsahang sinabi ni Changjin na nag-aalala lamang siya sa anak. Mukhang may alam siyang mahalagang bagay. Kasabay nito, muling nagpakita ng mga sintomas si Jungjae. Nakita niya ang sarili niyang anyo noong kabataan sa salamin. Nagsimula ring magpakita ang mga ilusyon sa kanyang paningin. Tila higit pa sa karaniwang relasyon ang mayroon sila ni Jushon. Sa kabilang banda, kararating lang ni Dong-sik sa morgue. Hindi nabali ang collarbone ng kanyang kapatid, ngunit malubha ang pinsala sa gulugod at tadyang nito. Sinabi ng forensic pathologist na ilang beses na nabundol at nadaanan ng sasakyan ang biktima upang magdulot ng ganoong kondisyon. Tinawagan ni Dong-sik si Sangbei. Tinanong niya kung bakit ganoon ang sinapit ni Jushon. Ano ang itinatago niya? Totoo bang siya ang pumatay kay Jin Mook? Sa kabilang linya ay tanging hingal lamang ang narinig, walang tugon. Ang killer ay kasalukuyang isinasakay si Sangbei sa kotse. Kasabay nito, ginamit ni Ju-won ang GPS upang habulin sila. Ngunit pagdating niya roon, dugo lamang sa lupa at isang recording pen ang kanyang nakita. Sa sandaling iyon, biglang lumabas mula sa junkyard ang isang kulay pilak na sasakyan. Hindi nagsalita si Ju-won ng kahit ano. Agad niya silang hinabol. Sa kalagitnaan, tinawagan niya si Dong-sik at magkasama silang humabol. Ngunit biglang nawala ang signal. Halos mabaliw si Ju-won sa pagtakbo. Pagdating ni Dong-sik, naroon na ang mga pulis. Agad na lumuhod si Ju-won at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pagkatapos nito, nagdaos sina Dong-sik at ang lahat ng seremonya ng pamamaalam para kay Sangbei. Pagkatapos ng libing, nagtungo si Dong-sik sa bahay ni Sangbei upang ayusin ang mga naiwan. Doon niya aksidenteng natuklasan na isinama ni Sangbei ang kanyang pangalan sa isang dokumento ng ari-arian. Dati nang sinabi ni Sangbei na pagkatapos niyang magretiro, maghahanap siya ng lugar kung saan maaari niyang lasapin ang kanyang katandaan. Napuno ng hindi maipaliwanag na kirot ang puso ni Dong-sik. Pagkatapos nito, nagtungo ang lahat sa butcher shop ni Jae. Ngunit si Dong-sik lamang ang wala roon. Tumakas si Dong-sik kung saan man. Bago siya umalis, humingi ng tawad si Ju-won kay Jae dahil siya ang nagpadala ng video sa mga pulis. Sa oras na ito, nakatanggap ng mensahe si Jae mula kay Jungjae. Ipinahayag ni Jungjae na bibili raw sila ni Dong-sik ng paboritong sabaw ng isda ni Sangbei noong nabubuhay pa ito. Kinabukasan ay pinuntahan iyon ni Ju-won. Ito rin ang lugar na binanggit ni Sangbei noon. Pagkababa ni Ju-won sa kotse, nakita niyang umiinom ng gamot si Jungjae. Lumapit si Ju-won at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Ibinahagi rin ni Jungjae na siya ay may amnesia. Matagal na panahon siyang walang anumang alaala. Para sa kanya, parang impyerno ang ganoong buhay. Gusto pa sanang magtanong ni Ju-won, ngunit pinutol siya ni Jungjae. Sinabi ni Jungjae na nasa paanan ng bundok si Dong-sik.
Pagdating doon, sa wakas ay nakita ni Ju-won si Dong-sik. Matagal nang malungkot at depressed si Dong-sik. Sinabi ni Ju-won na anuman ang kalabasan, kailangan ni Dong-sik na magsimulang kumilos. Nagsimula silang magpalitan ng impormasyon. Pinaniniwalaan ni Ju-won na bago mamatay si Sang-bae, pumunta ito sa himpilan ng pulisya upang makipagkita sa isang tao. Nagkataon, noong araw na iyon ay nakasalubong ni Ju-won sina Sergeant Jil-go at Officer Wang. Bumalik ang grupo sa butcher shop upang mag-usap. Sinabi ni Ju-won na sinabi ni Officer Wang na bumisita lang siya sa isang kaklase. Ngunit hindi natural ang ekspresyon ni Sergeant Jil-go. Ayon sa investigasyon ni Ju-won, wala namang kaklase si Officer Wang sa punong tanggapan. Kaya malinaw na may problema sa dalawang iyon. Nagpasya si Ji-won na gumamit ng iligal na paraan upang makuha ang tala ng tawag ni Jil-go. Sinabi ni Jung-jae na mahusay siya rito. Sa puntong iyon, si Ju-won at si Jae-yi ang magiging responsable sa pagmamanman. Sinundan ni na Ju-won at Jae-yi si Officer Wang hanggang sa himpilan ng pulisya. Doon, nakita nilang nakikipag-usap si Officer Wang sa isang misteryosong tao. Umupo si Opisyal Wang sa lupa at napaiyak. Nakita ito ni Jae-yi at agad siyang lumapit. Doon na rin nagsabi ng totoo si Opisyal Wang. Lumabas na gusto palang maitalaga ni Opisyal Wang sa ibang presinto. Dahil matapos mamatay si Sang-bae, nawalan siya ng sandigan. Bagay naman talaga yon sa kanyang ugali. Ginamit din ni Jung-jae ang kanyang koneksyon upang tingnan ang tala ng mga tawag ni Jil-go. Sa pamamagitan nito, nalaman niyang may isang numero na tinawagan si Gi-won. Nagtaka si Jung-jae kung may ugnayan pa sila. Habang nag-iisip si Jung-jae, tumawag ang kanyang ina upang ipaalala na inumin niya ang kanyang gamot sa tamang oras. Inanyayahan din siya nitong dumalo sa pagpupulong ng komite sa linggo. Nawalan ng pasensya si Jung-jae at pinutol ang tawag ng kanyang ina. Sinabihan niya itong huwag nang gumawa ng iba pa. Pagkatapos sabihin yon, itinapon niya ang bote ng gamot. Natanggap din ni Jiwa at Dong-sik ang tala ng mga tawag ni Jil-go. Sinabi ni Dong-sik na si Ju-won na lamang ang bahalang humawak kay Gi-won. Labis ang tiwala ni Dong-sik kay Ju-won. Samantala, ipinatawag ni Gi-won sina Ju-won at Kwon-yok sa opisina. Sinabi ni Gi-won na kinausap siya ni Jil-go at nagsabi ito ng mga kakaibang bagay. Ayon kay Jil-go, sumusunod lamang daw siya sa mga utos at tagubilin ng mga nakatataas. Ngunit wala namang ideya si Gi-won kung ano talaga ang ibig sabihin ni Jil-go. May mas nakapagtatakang mga bagay pa. Bago namatay si Sang-bae, nagtungo rin siya sa punong tanggapan upang hanapin si Gi-won. Nangyari iyon noong nawala ang signal ng pagsubaybay. Tinanong ni Ju-won ang kanyang ama kung nasa kanya ba ang sertipiko ng medikal na pagsusuri. Sinabihan sila ni Gi-won na siya sa atin ng mabuti ang kasong ito. Idinagdag pa niya na dating magkasamahan sila ni Sang-bae. Paglabas ni Ju-won, agad niyang kinontak si Dong-sik. Ayon sa pagkakakilala niya sa kanyang ama, tila hindi naman ito nagsisinungaling. Naghatid din ng balita ang tauhan ni Jiwa. Lumabas na habang nakakulong si Sang-bae, may isang taong dumalaw sa kanya, si Jil-go. Nagkasundo ang lahat na makipagkita kay Jil-go sa butcher shop. Sinabi ni Jae-yi na hindi siya naniniwalang masamang tao si Jil-go. Ngunit kailangang sabihin ni Jil-go ang lahat ng alam niya upang mahanap nila ang pumatay kay Sang-bae. Ibinunyag ni Jil-go na si Sang-bae mismo ang tumawag sa kanya noong gabing iyon. Ang tinatawag na forensic report ay ebidensya mula pa 20 taon na ang nakalipas, at iyon ay ang pick ng gitara ni Dong-sik. Noong panahong iyon, si Jil-go mismo ang nag-abot ng ulat kay Sang-bae. Malinaw na nakasaad sa ulat na walang natagpo ang fingerprint o DNA. Noon pa man, inakala ni Sang-bae na may taong tumulong kay Dong-sik na linisin ang mga fingerprint. Kaya binugbog niya si Dong-sik. Sinabi ni Ju-won na ilang ulit na niyang tiningnan ang case file, ngunit ni minsan ay hindi niya nakita ang ulat. Ipinaliwanag ni Jil-go na siya ay sumusunod lamang sa utos. Nawalan na ng pasensya si Ju-won at nagpasya siyang kunin ang history ng mga tawag ni Jil-go. Matapos matanggap ni Jil-go ang mensahe mula kay Sang-bae, may 3 tawag siyang ginawa sa opisina ni Gi-won at 3 tawag pa sa isang iligal na numero ng telepono. Ipinipilit ni Jil-go na hindi niya talaga ninakaw ang ulat. Bigla niyang naalala na hindi siya ang nag-iisang pumunta upang makita si Sang-bae noong araw na yon, naroon din ang hepe ng Manju Police Station. At iyon ay si Cholmon. Pumunta si Ju-won kay Cholmon. Inamin ni Cholmon na nagkita sila ni Sang-bae bilang magkaibigan. Gayunpaman, ang surveillance video noong gabi ng pagkamatay ni Jin-mook ay pinatay ni Cholmon. Magkasama nilang natuklasan ang bangkay. Si Cholmon ang tanging makakapagpatunay na inosente si Sang-bae. Ngunit sinabi ni Cholmon na nagkukwentuhan lamang sila ng mga alaala. Sinabi ni Ju-won na matagal na tumingin si Sang-bae sa kamera noong gabing iyon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng hugis ng kanyang bibig, nalaman ni Ju-won kung ano ang gustong sabihin ni Sang-bae. Sinabi ni Sang-bae na ang taong pumatay kay Jin-mook ay siya ring papatay sa kanya. Sinabi ni Ju-won na alam ito ni Cholmon. Galit na iginiit ni Cholmon na si Jin-mook ay namatay dahil tinapos niya ang sarili niyang buhay. Samantala, nakatanggap si Chang-jin ng isang hindi kilalang email. Nakasaad doon na si Chang-jin mismo ang nagbigay kay Jin-mook ng gamit upang tapusin ang sariling buhay. Ang tungkod ni Chang-jin ang naging sandata sa pagpatay. Ang pilay na paa ni Chang-jin ay peke lamang. Nagtaka si Chang-jin kung sino ang nagbabanta sa kanya. Labis siyang nagalit. Lumabas na ang pumatay kay Sang-bae ay siya rin. Sa isa pang pangyayari, naghapunan si Haewon kasama ang kanyang anak. Sinabi ni Jung-jae na may inanyayahan siyang bisita. Nagulat si Haewon nang malaman na si Dong-sik pala yon. Habang nagugulat pa si Haewon, tumawag si Chang-jin. Ngunit dahil naroon sina Jung-jae at Dong-sik, hindi niya sinagot ang tawag. Kasabay nito, kinuha rin ni Ju-won ang telepono ni Cholmon.
Ginamit niya ito upang tawagan ang iligal na numero. Tumunog naman ang isang telepono sa bag ni Haiwon. Lumabas na magkakaugnay pala ang lahat ng mga taong ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Ju-won. Tinanong niya kung bakit hindi sinagot ang tawag. Humarap si Dong-sik kay Jung-jae at tinanong kung totoo bang nawala ang kanyang alaala. Noong October 15, 2000, may isang batang babae na tumatakbo at humihingi ng tulong. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nasisimulan ang Monju Development Project. Nagbanta ang mga kumpanyang konstruksyon na sasampahan ng kaso si Chang Jin. Ipinabatid ng mga tauhan ni Chang Jin na kung hindi muling sisimulan ang proyekto, hindi lang mababangkarote ang kumpanya, kundi makukuha pa ang naunang deposito. Sa oras na yon, tuluyan ng mababangkrop si Chang Jin. Sa pagkakataong iyon, nakatanggap si Chang Jin ng email mula sa isang misteryosong tao. Kailangang magsagawa ng investigasyon ni Chang Jin upang malaman kung sino ang nagbabanta sa kanya. Samantala, tinanong ni Dong-sik si Jung-jae kung ano ang kanyang itinatago. Ipinakita ni Dong-sik ang abiso ng pagpasok sa ospital na nilagdaan mismo ni Haiwon. Ang numerong nakasulat doon ay ang iligal na numero ni Haiwon. Tinanong ni Dong-sik si Jung-jae kung bakit niya itinago ang katotohanan kahit alam niya ito. Umiyak si Jung-jae at sinabing gusto lang niyang malaman kung kailan nagsimula ang pagkawala ng kanyang alaala. Habang sinasabi niya ito, bumilis ang kanyang paghinga. Nang makita ito ni Ju-won, agad siyang tumawag ng ambulansya. Samantala, sinamantala ni Cholmon ang pagkakataon upang palihim na makaalis. Matapos pagdaanan ni Dong-sik at Ju-won ang napakaraming bagay, tila nabuo ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Nadala si Jae Yi-jung sa ospital at nakita lahat iyon ni Chang Jin. Tinawagan ni Chang Jin si Gi-won, ngunit hindi ito sumagot. Sa mga oras na yon, pinapakinggan ni Gi-won ang ulat ni Kwon-yok tungkol sa pagsusuri sa guitar pick. Walang DNA ng sinuman na natagpuan dito. Kapansin-pansin na misteryosong nawala ang naturang ulat. Noon, ginamit ng pulisya ang ebidensyang iyon upang hatulan si Dong-sik, kahit labis itong hindi makatarungan. Naramdaman ni Kwon-yok na may itinatago si Gi-won. Ginamit niya ang dahilan na gusto niyang tumulong sa karagdagang investigasyon, ngunit maikli lang ang sinabi ni Gi-won at pinaalis siya. Sa kabilang banda, may bagong natuklasan si Dong-sik. May bagong kamera na ikinabit sa tapat ng gusaling kulungan, isang bagay na wala bago mamatay si Jin Mook. Tumakbo si Jiwa at sinabing pagmamayari ng kumpanya ni Chang Jin ang gusaling iyon. Noon, mabilis sumagot sa telepono si Chang Jin, ngunit ngayon, wala nang makontak sa kanya. Napansin ni Dong-sik ang plaka ng sasakyan sa paligid. Pareho ito sa kotse na nakita niya noong gabing iyon. Sa mga oras na yon, nasa opisina ni Haiwon si Chang Jin. Lumabas na tinawagan na pala ni Jilgo si Haiwon noon pa. Nawawala ang kopya ng ulat ng pagsusuri na nakaimbak sa safe ni Sangbei at sinira mismo ni Haiwon ang orihinal. May bakas ng mga fingerprint ng kanyang anak sa guitar pick na nahulog. Noon ay balak pa sana niyang punasan iyon, ngunit nagbago ang isip niya at tuluyan na lang itong sinira. Galit si Chang Jin dahil itinago ni Haiwon ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Haiwon na wala rin siyang ipinagkaiba. Malinaw na ipinangako ni Chang Jin na siya ang mag-aasikaso sa bangkay ni Jushon, ngunit natagpuan ito sa loob ng pader ni Dong-sik. Nadama ni Chang Jin na si Jung-jae ay isang napakapanganib at hindi matatag na elemento. Naintindihan ni Haiwon na balak patayin ni Chang Jin ang kanyang anak, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan upang pumunta sa ospital at iligtas ito. Ngunit pagdating nila roon, nawala na si Jung-jae. Lumabas na nakatakas pala si Jung-jae mag-isa. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Ju-won na kararating lang sakay ng kanyang kotse. Dahil gusto ni Ju-won na matulungan si Jung-jae na maibalik ang kanyang alaala, dinala niya ito sa basement ni Dong-sik. Pagkatapos noon, nagtungo si Ju-won sa butcher shop upang makipagpulong sa lahat. Sumali rin sa kanila ang babaeng forensic scientist. Ipinahayag nito na nagtamo si Jushon ng maraming pinsala mula sa kanyang binti hanggang sa cervical vertebrae, ngunit buo pa rin ang kanyang bungo. Ang ganitong uri ng pinsala ay posible lamang kung nabangga siya ng sasakyan na may bilis na higit sa 45 kilometro bawat oras. May bagong impormasyon rin mula sa panig ni Jiwa. Binanggit ni Jiwa ang lugar ng konstruksyon na nakita nila noong araw. Ayon sa kanya, nagsimula ng bumili ng lupa sa paligid ng lugar si Haiwon mula pa noong 1999. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng lupang iyon ay naibenta na ni Haiwon. Ang mga bumili nito, bukod kay Chang Jin, ay sina Cholmon at Kang Jia. Si Kang Jia ay asawa ni Jilgo. At tama nga, lahat ng mga taong ito ay konektado sa ulat ng appraisal report. Pinuntahan ni Dong-sik at ng iba pa si Jilgo. Doon nila nalaman na wala talagang alam si Jilgo sa mga detalye ng insidente. Ang tanging ginawa lang niya ay ang pagpapalit ng ulat. Ngunit napansin ni Jilgo ang mga tingin ni Haiwon at inakala niyang may kinalaman sa anak nito ang tunay na salarin. Dala ang martilyo, pumunta si Dong-sik upang hanapin si Jung-jae. Paulit-ulit niyang pinilit si Jung-jae na magsalita. Sa wakas, naalala ni Jung-jae ang nakaraan. Noong gabing iyon, nagkita nga sila ni Jushon. Noon, nakatakda nang pumunta si Jung-jae sa Amerika upang mag-aral. Nagalit si Jushon at nagtalo silang dalawa. Uminom ng alak si Jung-jae habang umiinom din ng gamot. Nagmaneho si Jung-jae upang hanapin si Jushon. Dahil sa kalasingan, nasagasaan niya ito. Sa sandaling iyon, nahulog din ang guitar pick. Inamin ni Jung-jae na siya ang pumatay. Sinabi pa niya kay Dong-sik na patay na siya. Nang dumating si Ju-won, pinakawalan ni Dong-sik si Jung-jae. Dahil sinabi ni Jung-jae na nasagasaan niya si Jushon habang nakahiga na ito sa lupa, ibig sabihin ay nakahandusay na si Jushon bago pa man siya dumating. Sakto namang nagulat sa TV na nominado si Gi-won bilang bagong ministro. 20 taon na ang nakalipas, nakita rin ni Jushon ang lugar ng krimen ni Jin Mook.
Matapos siyang makatakas mula sa kotse ni Jinmook, nakatagpo niya ang tunay na taong nagtulak sa kanya hanggang sa kamatayan. Noong gabing iyon, si Giwon ang pinuno ng tanggapan ng Manju. Pumunta siya sa restoran upang makipagkita kina Haiwon at Changjin. Naganap ang pagkikitang ito dahil malapit nang magsimula ang proyekto sa Manju. Labis ang kasiyahan nina Haiwon at Changjin. Bagaman magdudulot ng malaking benepisyo, kay Giwon ang matagumpay na pag-unlad ng Manju, ayaw pa rin niyang masyadong masangkot sa dalawang taong iyon. Nang tumayo siya upang umalis, sinabi ni Changjin kay Giwon na magkakampi silang lahat. Walang sinuman ang dapat manghamak sa iba. Tumalikod si Giwon at muling umupo. Agad na inutusan ni Haiwon si Changjin na salinan ng alak si Giwon. Sinabi ni Changjin na ang Manju ay isang pangakong lupain, kung saan hindi lamang kikita ng pera, kundi makakahanap din ng pag-ibig. Ang tinutukoy na pag-ibig ni Changjin ay si Jiwa. Sa kasalukuyan, sinusundan ni na Jiwa at ng kanyang mga tauhan si Changjin. Naghihintay si Changjin sa isang tao sa paradahan ng istasyon ng pulisya. Ayon sa impormasyong nakuha ng kanyang mga tauhan, ang hinihintay ni Changjin ay si Giwon. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas si Giwon mula sa elevator. Nais ni Changjin na bumaba ng sasakyan upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang bahagyang pag-iling ni Giwon ay nagpahinto kay Changjin. Nasaksihan ni Jiwa ang lahat ng ito. Samantala, kay Dongsik, inamin na ni Jungjae na siya ang salarin. Ngunit bakit pinakawalan ni Dongsik si Jungjae? Lumalabas na habang pinipilit ni Dongsik si Jungjae na umamin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jiwa. Sinabi nitong tinawagan ni Changjin si Giwon ng 14 na beses mula pa noong isang araw, ngunit hindi sumagot si Giwon. Kung may kaugnayan ito sa ama ni Juwon, magagawa pa kaya ni Juwon na paghiwalayin ang personal at opisyal na usapin? Hindi talaga pinaniniwalaan ni Juwon ang hinala ni Dongsik. Tinanong niya ito kung bakit pinaghihinalaan ang kanyang ama. Sumagot si Dongsik na ang ama ni Juwon ang nagmadaling isara ang kaso ni Juwon 20 taon na ang nakararaan. Ngayon, si Changjin, na siya ring suspect, ay desperadong hinahanap si Giwon. Hindi dahil gusto ni Dongsik na maghinala, kundi dahil lahat ng bakas ay nagtuturo sa ama ni Juwon. Hindi alam ni Juwon kung sino ang kanyang paniniwalaan. Marahil ay sarili na lang niya ang kaya niyang paniwalaan. Pagkatapos palayain ni Dongsik, umuwi si Jungjae at bumalik na ang kanyang alaala. Noong gabing iyon, siya ang nakabangga kay Jushon. Sa takot, tinawagan ni Jungjae ang iligal na numero ng telepono ng kanyang ina. Dumating si Haiwon sa lugar ng aksidente at napagtantong hindi niya kayang harapin ang sitwasyon, kaya tinawagan niya si Changjin. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak sa isang mental hospital. Tinanong niya ang anak kung may nasabihan siya tungkol dito. Sinabi ni Jungjae na wala, ngunit sa katunayan ay sinabi niya ang lahat kay Dongsik. Sinabihan ni Dongsik si Jungjae na sadyang sirain ang relasyon ng kanyang ina at ni Changjin. Kaya sinabi ni Jungjae na may itinatago sina Changjin at Giwon mula sa kanyang ina. Lubos itong ikinagulat ni Haiwon dahil alam niyang palaging nag-aaway ang dalawang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kailanman magkikita ang dalawa. Patuloy na nagsalita si Jungjae na ngayong araw, pumunta rin si Changjin sa himpilan ng pulisya. Tinanong ni Jungjae ang kanyang ina kung totoo ba talaga ang lahat ng nalaman niya hanggang ngayon. Nagbago ang itsura ni Haiwon, hindi maganda ang kinalabasan. Nanahimik siya at walang sinabi. Nagbago ang eksena. Labis na natuwa si Giwon dahil siya ay itinalaga bilang ministro. Bumalik si Juwon upang alamin ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Juwon na si Jelgo ang nagpalit ng ulat ng pagsusuri ilang taon na ang nakalipas, at ang nag-utos sa kanya ay si Haiwon. Ipinahayag ni Giwon na basta't may ebidensya, agad niyang parurusahan ang dalawang iyon. Ngunit sinabi ni Juwon na bagamat wala siyang ebidensya laban sa dalawa, mayroon naman siyang ebidensya upang parusahan si Cholmon. Lumabas na si Cholmon pala ay nagpapanggap bilang si Giwon upang utusan si Jelgo at blackmail-in si Haiwon sa loob ng 20 taon. Kaya upang maresolba ang usaping ito, ipinadala ni Giwon si Cholmon sa lokal na himpilan ng pulisya. Ngayon, kahit nakangiti si Giwon sa panlabas, lubos siyang kinakabahan sa loob, kaya diretso siyang nagtungo sa opisina ni Cholmon. Inutusan niyang lumuhod si Cholmon. Tinanong niya kung magkano ang perang natanggap ni Cholmon mula kay Haiwon sa nakaraang 20 taon. Sinabi ni Cholmon ang totoo. Pinanatag din niya si Giwon na hindi ito magdudulot ng problema. Ngunit sa galit ni Giwon, inutusan niyang magbitiw at umalis si Cholmon. Tumutol naman si Cholmon. Naalala ni Cholmon na noong gabing nagpakamatay si Jinmook, si Giwon mismo ang nag-utos sa kanya na patayin ang mga CCTV camera. Noon pa man ay gusto ni Giwon na makaharap ang serial killer 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, itinatanggi niya ito. Sinabi ni Cholmon na kahit hindi dumating si Giwon, naroon naman ang matalik niyang kaibigan na si Changjin. Natahimik si Giwon. Samantala, sa ibang pangyayari, sinabi ni Dongsik na hindi epektibo ang plano ni Juwon. Binanggit ni Dongsik na 3 araw na ang nakalipas mula nang kinausap nila si Cholmon. Ngunit nananatili pa rin sa posisyon si Cholmon. Samantala, nagsimula ng kumilos si Jungjae. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang reporter na pinalayas ni Sangbei noon. Nang makita ni Dongsik ang reporter, nagalit siya. Palalayasin na sana niya ito, ngunit may naisip na bagong ideya si Juwon. Pumayag si Juwon na bigyan ng eksklusibong balita ang reporter, kapalit ng pag-aanunsyo nito mismo sa hearing ng personnel ni Giwon. Agad na naintindihan ni Dongsik ang intensyon ni Juwon. Pagkaalis ni Juwon, biglang nakatanggap ng tawag si Dongsik mula sa opisina ni Giwon. Pumunta si Dongsik upang makipagkita kay Giwon. Diretsahan siyang nagsalita si Giwon. Sinabi ni Giwon na nais niyang ilipat si Dongsik sa headquarters. Katumbas ito ng 3 antas na promosyon.
Lumipas ang isang linggo at naganap ang hearing ni Gi-won para sa kanyang posisyon. Nakatutok ang lahat ng pansin sa taong malapit ng maging malaking pinuno ng puwersa ng pulisya. Naroon din sa lugar sina Ju-won at Kwon-yok. Ngumiti si Ju-won. Ngunit hindi siya naroon upang suportahan ang kanyang ama. Pagkatapos magbigay ng ilang pambungad na pananalita ni Gi-won, nagsimulang magtanong ang mga reporter. Isang reporter ang nagbanggit kay Cholmon, isang taong malapit kay Gi-won. Sa nakalipas na 20 taon, tumatanggap ng suhol si Cholmon. Alam ito ni Gi-won ngunit hindi niya pinansin. Nang ibalita ito, nagulat ang buong bulwagan. Ipinagpatuloy ng reporter ang ulat na si Cholmon ay nakabili ng isang lupain sa halagang mas mababa pa sa kalahati ng presyo sa merkado na itinuturing na isang uri ng suhol. Walang ipinakitang emosyon si Gi-won. Kumpiyansa niyang sinagot ang tanong na parabang napaghandaan na niya ito. Kumpirmado ni Gi-won na totoo ang pagbili ni Cholmon sa lupain at totoo rin na kalahati lamang ng presyo sa merkado ang ibinayad. Ngunit ayon sa kanya, dahil iyon sa kagipitan ng may-ari ng lupa na kailangan ng pera. Kaya umutang ito kay Cholmon. Sa huli, ginamit ng taong iyon ang lupa bilang pambayad ng utang. Pagkatapos niyang magsalita, ipinakita ni Gi-won ang kontrata ng pautang. Pagkatapos ay kunwari niyang idinagdag na kapag siya na ang nakaupo sa pwesto, muli niyang itatatag ang pamantayan ng etika sa kanilang unit. Lubos na nagulat si Ju-won sa narinig. Sa sandaling iyon, binuksan ni Dong-sik ang pinto. Si Dong-sik ay kasalukuyang opisyal ng investigation team sa punong tanggapan ng Seoul. Lumabas na tinanggap ni Dong-sik ang promosyon ni Gi-won. Malaki itong maitutulong sa hinaharap na investigasyon. Nagulat si Gi-won. Sinabi ni Dong-sik na ang pagpapatupad ng batas ay walang pinipiling oras o lugar. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ju-won at ipinakita ang warrant of arrest. Inakusahan si Ju-won ng pang-aabuso sa kapangyarihan na nagdulot sa pagkamatay ni Jung-hwa. Lumabas na pinag-usapan na ng dalawa ang mga posibleng hakbang noong nakaraang gabi. Naipadala si Dong-sik sa punong tanggapan, kaya may karapatan siyang arestuhin si Ju-won. Bagaman inilabas na nila ang balita sa mga reporter, alam ni Ju-won na ang kanyang ama ay isang taong maingat at kalkulado. Kaya malamang ay napaghandaan na niya ang lahat. Dahil dito, nagpasya si Ju-won na isakripisyo ang sarili. Ngunit nang arestuhin siya sa harap ng kamera, hindi lang basta suspensyon ang kanyang haharapin. Malaki ang posibilidad na ito na ang magwawakas sa buong karera ni Ju-won. Sinabi ni Dong-sik kay Ju-won na gamitin niya ang karapatan niyang manahimik. At mahigpit niyang ipinayo na huwag aamin si Ju-won dahil marami pang bagay ang nakataya para sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, tila walang pakialam si Dong-sik habang iniimbestigahan si Ju-won dahil napagkasunduan na nila ang lahat. Subalit sa hindi inaasahan, umamin si Ju-won. Sa pagkakataong ito, si Dong-sik naman ang labis na nagulat. Pinatay ni Dong-sik ang recorder at tinanong si Ju-won kung bakit. Sinabi ni Ju-won na ang mga pagkakamali ay kailangang parusahan. Ipinahiwatig ni Ju-won na kapag nalantad na ang katotohanan, mapaparusahan din si Dong-sik ng naayon. Sa sandaling iyon, pumasok ang hepe ng Departamento ng Investigasyon at sinermunan si Dong-sik. Agad namang sumagot si Ju-won, sinasabing kung pumayag lang sana ang hepe na parusahan siya noon pa, hindi sana siya naaresto sa harap mismo ng kamera. Sinabi ni Dong-sik na kung umamin lang sana si Ju-won, pansamantala lang siyang masususpinde sa trabaho. Sumagot si Ju-won na handa siyang tanggapin ang parusa. Pagkatapos, umuwi siya. Sa mga oras na yon, labis ang galit ni Gi-won sa kanilang bahay. Akala niya ay nagsabuatan sina Kwon-yok at Ju-won sa mga ginawa nilang iyon. Si Kwon-yok ay ipinagtanggol pa si Ju-won sa isang pangungusap lamang, ngunit sinampal siya ni Gi-won. Dumating naman si Ju-won sa sandaling iyon. Kilala niya ng lubusan ang kanyang ama. Sinabi niyang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa mundong ito ay ang sarili niya lamang. Kung hindi pinadala ni Gi-won si Dong-sik sa punong tanggapan, hindi sana siya naaresto. Sinabi ni Ju-won na umamin na siya at nasuspinde sa trabaho. Idinugtong pa niya na ginawa niya yon dahil katulad siya ng kanyang ama. Sa totoo lang, gusto lamang ni Ju-won na makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Bagaman sinabi ng kanyang ama na lumayo siya, bahagya itong natigatig sa kalooban. Pagkatapos ng lahat, anak pa rin niya si Ju-won. Sa isa pang pangyayari, nagkita sina Jung-jae at Hae-won upang makipagtagpo kay Chang-jin. Tinanong ni Hae-won si Chang-jin kung bakit nila palihim na nakikipagkita kay Gi-won. Pinaghinalaan ni Hae-won na may tinatago sila sa kanya. Mariing itinanggi ito ni Chang-jin. Inisip ni Hae-won na si Chang-jin ang pumatay kay Jin-mook. Agad namang binago ni Chang-jin ang paksa. Binigyang diin ni Chang-jin na bilang tao, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob at magbayad nito. Sinabi ni Chang-jin na kung hindi niya itinapon ang bangkay ni Ju-shon, matagal na silang nagdusa ng kanyang anak. Nang gabing iyon, matapos sumakay si Jung-jae sa kotse at umalis ang kanyang ina, inilagay ni Chang-jin ang bangkay ni Ju-shon sa kotse. Ngunit habang minamaneho ni Chang-jin ang kotse ni Jung-jae, biglang lumabas si Jin-mook na nagtatago sa paligid at ninakaw ang bangkay ni Ju-shon. Doon natagpuan ang bangkay sa basement ni Dong-sik. Kaya naman napilitan si Chang-jin na tulungan si Jin-mook na tapusin ang kanyang buhay. Unti-unti nang luminaw ang buong pangyayari. Gayunpaman, naramdaman ni Chang-jin na may mali. Nagmamadali siyang pumunta at kinuha ang telepono ni Jung-jae. At tama nga siya, si Dong-sik ang nasa kabilang linya. Hindi inasahan ni Hae-won na mismong anak niya ang nagtanim ng bitag sa kanya. Kinuha ni Chang-jin ang telepono at nakipag-usap kay Dong-sik. Ipinahayag ni Dong-sik na nailipat na siya ng trabaho at sa pagkakataong ito, si Ji-hwa naman ang mag-imbestiga sa kanya. Umalinggaw mula sa malayo ang tunog ng mga sirena ng pulis. Dinala ni Ji-hwa si Chang-jin sa istasyon ng pulisya.
Sina Dong-sik at ang babaeng forensic officer ay nagsiyasat sa kotse ni Chang-jin, ngunit wala silang natagpuan. Nagpalit ang eksena sa silid ng investigasyon. Hindi binanggit ni Jiwa ang tungkol sa recording kanina. Ngunit tinanong niya si Chang-jin tungkol sa kumpanya ng konstruksyon ng pamilya ng biyena ni Ju-won. Sa wakas ay naalala ni Chang-jin ang hapunan na yon. Nahulaan din ni Dong-sik na matagal nang magkakilala ang tatlo, 20 taon na. Sa sandaling iyon, binuksan ni Cholmon ang pinto at pumasok. Dahil labag sa batas ang pagtawag kay Chang-jin, agad siyang pinalaya ni Cholmon. Pagkalabas nila, nasalubong nila si Ju-won. Lumabas na si Ju-won pala ang nagbigay ng impormasyon kay Cholmon tungkol dito. Bagamat hindi niya alam ang buong dahilan, alam ni Dong-sik na may sariling plano si Ju-won. Inihatid ni Cholmon si Chang-jin papunta sa kotse. Ipinahiwatig ni Cholmon na siya ang nagpadala ng hindi kilalang email. Kasabay nito, binigyang diin ni Cholmon na kung kakailanganin ni Chang-jin, dapat niya itong tawagan. Galit na galit si Chang-jin at naggalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, nag-text si Gi-won, pinapapunta siya sa lugar kung saan nasagasaan si Ju-shon. Hindi na nag-isip pa si Chang-jin. Agad siyang sumakay sa kotse at nagtungo sa lugar ng tagpuan. Tila nasiyahan si Gi-won nang malaman niyang iniligtas ng kanyang anak si Chang-jin. Samantala, sina Dong-sik at Jiwa ay palihim na sumusunod sa dalawa. Ngunit hindi nagtagal, nawala sila sa kanilang sinusundan. Nagkita ang dalawa sa lugar ng krimen ilang taon na ang nakaraan. Naalala ni Gi-won ang nakaraan. Tinawagan niya si Chang-jin upang linisin ang lugar. Pagkaalis ni Gi-won, inilagay ni Chang-jin ang bangkay ni Ju-shon sa gitna ng kalsada. Iyon ang naging dahilan ng gulo ni Jung-jae. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Chang-jin na si Gi-won ang nag-utos sa kanya na pumunta roon. At si Gi-won din ang gustong tulungan ni Chang-jin si Jin-mook at tapusin na ang sariling buhay. Narinig ni Ju-won ang lahat ng iyon. Lumalabas na matagal na niyang nilagyan ng wiretap ang kotse ni Gi-won. Lahat ay tuluyang nabunyag. Sina Sang-bae at Jin-mook ay parehong pinatay ni Chang-jin. At ang utak sa likod ng lahat ay si Gi-won. Ngayon na hawak na ni Cholmon ang ebidensya, inutusan ni Gi-won si Chang-jin na ayusin agad ang lahat. Ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Gi-won si Jin-mook ay dahil nasaksihan ito ang aksidenteng siya mismo ang may kagagawan noon. Hindi makapaniwala si Ju-won sa narinig. Ang totoo, ang ama ni Ju-won ang siyang pumatay kay Ju-shon. Ang ama na palaging nagpapakita ng pagiging makatarungan ay siya palang salarin. Kinuha ni Ju-won ang pamalo ng golf mula sa trunk ng kotse. Diretso siyang naglakad papunta sa kanila. Sarkastikong tinanong ni Chang-jin kung alam ba ng anak ni Gi-won ang buong katotohanan. Papatayin din ba niya ang sariling anak niya? Sinagot siya ni Gi-won ng may galit, sino raw ba si Chang-jin para tanungin siya ng ganoong bagay. Ngunit nag-aalala rin si Chang-jin na baka mahuli si Gi-won ni Dong-sik at Ju-won. Samantala, labis ang kayabangan ni Gi-won dahil malapit na siyang maging pinuno ng pambansang pulisya ng Korea. Si Ju-won naman ay nakatayo sa ulan, tahimik na pinakikinggan ang lahat. Naalala ni Chang-jin ang mga salita ni Jin-mook na may iba pang lihim si Hae-won bukod sa forensic report. Hiniling ni Chang-jin kay Gi-won na imbestigahan itong mabuti. Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan at umalis. Naiwang nakaupo si Gi-won sa loob ng kotse, nagmumura. Samantala, pumunta si Ju-won sa bahay ni Dong-sik at pinakinggan nilang dalawa ang buong usapan. Tiniyak ni Ju-won na dadalhin niya sa hustisya ang lahat ng may sala. Nagpasya si Ju-won na siya mismo ang maging pain para mahuli si Gi-won. Ang malamig niyang ugali ay tunay na namanan niya sa kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumuhod siya sa harap ni Dong-sik. Bagaman labis ang galit ni Dong-sik, hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pinigilan ni Ju-won ang kanyang damdamin at umuwi. Pinatugtog niya sa kanyang ama ang recording. Nagulat ng husto si Gi-won matapos pakinggan yon. Hindi niya inasahan na mararanasan niyang pagtangkaan ng sariling anak. Tinanong niya si Ju-won kung ano ang tunay nitong layunin. Pinaalala rin ni Gi-won kay Ju-won na sa hinaharap, ang posisyon bilang ministro ng pulisya ay mapupunta rin sa kanya. Ngunit agad na sinabi ni Ju-won na dapat maging ministro ang kanyang ama ngayon at susuportahan niya ito. Napangiti si Gi-won sa isip niya, ito ang tunay niyang anak. Nagkamayan ang dalawa. Hiningi ni Ju-won sa kanyang ama na dalhin siya sa silid ng investigasyon ng punong himpilan upang matulungan niya itong harapin ang mga kalaban. Sa kabilang banda, nag-text si Cholmon kay Chang-jin at nag-anyaya ng pagkikita. Galit na nagmaneho si Chang-jin papunta sa lugar ng tagpuan, hawak ang isang golf club. Ngunit pagdating niya roon, naroon na si Dong-sik at naghihintay. Sinabi ni Dong-sik kay Chang-jin na sumama ito sa kanya, ngunit tumanggi si Chang-jin dahil wala raw siyang oras. Sa sandaling iyon, dumating si Ju-won sakay ng kotse. Inimbitahan ni Ju-won si Chang-jin na sumama sa kanya papunta sa punong himpilan sa Seoul dahil determinado raw ang kanyang ama na makuha ang posisyon ng ministro. At ganoon niya, dinala si Chang-jin sa punong himpilan para sa interogasyon. Tinanong ni Dong-sik kung nasaan siya ng gabing iyon. Nang magpakamatay si Jin-mook, sagot ni Chang-jin ay nasa bahay lang siya. Ikinuwento pa niyang nakipaghapunan siya kina Gi-won at Hae-won ilang oras bago ang insidente. Tuwing nababanggit ni Chang-jin ang pangalan ng ama ni Ju-won, kailangang magpanggap ni Ju-won na kinakabahan. Ngunit biglang binago ni Chang-jin ang paksa. Sinabi niyang hinatid niya si Gi-won pauwi pagkakain. Subalit tila na aksidente si Hae-won ng gabing iyon. Sa katunayan, pareho na nilang alam ang mga detalyeng iyon, pareho lang nilang nagbabantayan ang kilos ng isa't isa. Pagkaalis ni Chang-jin, nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang susunod na plano. Batay sa mga sinabi ni Chang-jin, tila nagpasya na siya at si Gi-won na iwanan si Hae-won. Tinawagan ni Dong-sik si Jung-jae dahil sinabi ni Chang-jin na muli itong ipinasok sa mental hospital.
Tinawagan din ni Ju-won si Kwon-yok at hiniling dito na alamin kung saan napunta si Jung-jae. Kasabay nito, naisip nilang dalawa si Cholmon. Nagmamadali silang nagtungo sa opisina ni Cholmon, ngunit doon ay labis itong masaya. Sinabi ni Cholmon na inilipat siya ng ama ni Ju-won pabalik sa departamento ng intelihensya sa punong tanggapan. Nawalan ng baterya ang telepono ni Ju-won, kaya ginamit niya ang cellphone ni Dong-sik upang tawagan si Kwon-yok. Naimbestigahan na ni Ju-won ang bahay ampunan kung saan nananatili si Jung-jae. Samantala, hinihintay ni Gi-won ang tawag mula sa hepe ng kawani ng Blue House. Ipinahayag ni Gi-won na ilalaan niya ang sarili sa bansa. Dahil dito, matagumpay niyang nakuha ang pinakamataas na posisyon sa pulisya. Ito ang kanyang huling pangarap. Sa mga sandaling iyon, hawak pa rin ni Ju-won ang cellphone ni Dong-sik. Biglang may nag-text. Si Cholmon pala ang nag-text, hinihingi kay Dong-sik na pumunta sa bahay niya upang mag-usap. Itinago ni Ju-won ang cellphone sa kanyang bulsa at hindi sinabi kay Dong-sik ang tungkol dito. Ang tanging sinabi niya ay nasa bahay ampunan si Jung-jae. Umalis si Dong-sik upang hanapin si Jung-jae, samantalang nagdahilan si Ju-won upang makaalis mag-isa. Sa kabilang banda, dinala ng tauhan ni Gi-won si Cholmon pabalik sa villa at nagbantay sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, dumating din si Ju-won. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad siyang pumasok sa loob ng villa. Di nagtagal, dumating din si Dong-sik. Nadiskubre ng grupo na nakasara ang pangunahing pinto. Nakaramdam ng kakaiba si Dong-sik, kaya nagpasya siyang akyatin ang bakuran upang makapasok sa loob. Doon nila natuklasang patay na si Cholmon. Paano siya namatay gayong binabantayan siya ng pulisya? Lumabas na pagka-uwi ni Cholmon, nag-text siya kay Chang-jin ngunit hindi ito sumagot. Tinawagan ni Cholmon si Chang-jin sa galit. Hindi niya inaasahang naroon na pala si Chang-jin sa villa at nagtatago. Wala nang pagkakataon si Cholmon na lumaban. Peke ang eksenang iniwan ni Chang-jin bago siya umalis ng kalmado. Ilang sandali lang, dumating si Ju-won. Nang makita niya si Cholmon, huli na ang lahat. Dinala si Ju-won sa silid ng investigasyon. Sinabi ni Dong-sik na siya talaga ang gustong saktan ng mga yon. Tinanong niya si Ju-won kung bakit ito ang pumunta at hindi siya. Paulit-ulit lang na humihingi ng tawad si Ju-won kay Dong-sik. Nauunawaan ni Dong-sik ang nararamdaman ni Ju-won, kaya sinabi niyang huwag na nitong sisihin ang sarili. Pag-uwi ni Ju-won, paulit-ulit siyang naghugas ng kamay. Tumawag ang kanyang ama, ngunit hindi niya sinagot. Sa mga sandaling iyon, nalaman ni Gi-won na pinaslang si Cholmon. Ipinahayag naman ni Kwon-yok ang mga detalye ng investigasyon. Sinabi ni Kwon-yok na natagpuan ng pulisya ang cellphone na ginamit para mag-text kay Sang-bae sa bahay ni Cholmon. Sa kutsilyo, tanging mga fingerprint lang ni Cholmon ang nakita. Ang huling mensahe sa cellphone ni Cholmon ay ipinadala kay Dong-sik. Ngunit hindi maintindihan ni Kwon-yok kung bakit naroon si Ju-won sa pinangyarihan ng insidente. Ayaw ni Gi-won na maapektuhan ang kanyang anak, kaya nagpasya siyang isara ang kaso sa konklusyon na ang biktima ay nagpakamatay. Gusto pa sanang magsalita ni Kwon-yok, ngunit pinutol siya ni Gi-won. Inutusan siya ni Gi-won na sundin na lamang ang utos. Pagkaalis ni Kwon-yok, tinawagan ni Gi-won si Chang-jin at sinabi rito na magtago muna sandali. Ngunit itinaya ni Chang-jin ang lahat ng kanyang ari-arian sa proyekto ng Manju Development, kaya nag-aalangan pa rin siya. Samantala, dumating si Jiwa kasama ang ilang tao. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang personal na mag-imbestiga kay Chang-jin. Nang mangyari ang pagpatay kay Cholmon, hindi na patunayan ni Chang-jin na may alibay siya. Bukod pa rito, nakatanggap din siya ng mensahe mula kay Cholmon noong araw bago siya mapatay. Sinabi ni Chang-jin na nagkasundo silang dalawa na mangisda. Maagang bumalik si Dong-sik at naitala niya ang pangyayari. Kasabay nito, dinala ni Dong-sik ang video kay Haewon. Binalaan niya ito na mag-ingat dahil matapos si Cholmon, maaaring siya o ang anak niya ang isunod. Pagkaalis ni Dong-sik, agad na tinawagan ni Haewon ang kanyang mga tauhan upang ilipat si Jung-jae sa ospital. Ngunit sa oras na yon, kinuha na ni Ju-won si Jung-jae. Pagdating nila sa ligtas na lugar, pinaalis ni Jae-yi si Jung-jae sakay ng kotse. Ayaw ni Ju-won na hulihin si Jung-jae. Umaasa siyang kusang aamin si Jung-jae. Ngunit hindi kayang lampasan ni Jung-jae ang kanyang sarili. Hiningi niya kay Ju-won na siya i-arestuhin. Pagkatapos, pumunta si Ju-won kay Kwon-yok upang humingi ng warrant of arrest para kay Haewon. Naisip ni Kwon-yok na dapat muna itong iulat kay Gi-won. Ngunit agad pinatunayan ni Ju-won na hindi siya aso ni Gi-won. Ngunit isa pa rin si Kwon-yok na taga-usik. Pinayuhan siya ni Ju-won na bitawan na si Gi-won dahil malapit na itong mapatalsik. Bahagyang tumango si Kwon-yok. Samantala, nagpasya si Dong-sik na dalhin ang pamalo at hanapin si Chang-jin. Plano niyang siya mismo ang pumatay sa demonyong pumatay kay Sang-bae. Habang papatay na sana ni Dong-sik si Chang-jin, biglang dumating si Ju-won. Ibinigay ni Ju-won kay Dong-sik ang subpuena para kay Haewon. Halatang natakot si Chang-jin. Magpapaliwanag na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Ju-won. Sinabi ni Ju-won na hindi niya kailangang magmadali dahil magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag mamaya. Sinimulan ni Dong-sik ang pag-imbestiga kay Haewon habang iniimbestigahan naman ni Ju-won si Chang-jin. Sinabi ni Dong-sik na inamin ni Jil-go na ibinigay niya ang forensic report kay Haewon. Gayunpaman, walang ipinakitang emosyon si Haewon sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Ngunit nang banggitin ni Dong-sik si Jung-jae, biglang napaiyak si Haewon. Hiniling ni Jung-jae kay Dong-sik na tanungin ang kanyang ina ng isang bagay. Napatay ba sina hepe ng pulis na si Sang-bae at si Jin-moo dahil kay Jung-jae? Kung totoo iyon, wawakasan daw ni Jung-jae ang kanyang sariling buhay. Lubos itong nagpabagsak sa depensa ni Haewon. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa.
Nabalitaan ni Ju-won na umamin na si Haewon, kaya naghanda siya upang humiling ng warrant of arrest para kay Chang-jin. Ngunit hindi naniwala si Chang-jin na aprubahan iyon ng kanyang mga nakatataas. Sa parehong oras, nakatanggap ng balita si Gi-won mula sa Departamento ng Intelihensya na inaprubahan na ni Kwon-yok ang warrant of arrest. Kaya tinawagan ni Gi-won si Kwon-yok. Ngunit sinabi ni Kwon-yok na abala siya at wala siyang oras upang pumunta roon. Tunay nga na nakinig si Gi-won sa payo ni Ju-won. Napagpasyahan ni Kwon-yok na talikuran ang kanyang unti-unting bumabagsak na suporta. Sa oras na ito, nakahina ng maluwag si Kwon-yok. Sinimulan din ni Ju-won na pukawin si Chang-jin. Gayunman, nanatiling tuso si Chang-jin. Ano man ang sabihin ni Ju-won, walang epekto. Sa huli, sinabi ni Ju-won na hindi nila lubos na nauunawaan ang tungkol sa kanyang ama. Pagkatapos makuha ng kanyang ama ang kapangyarihan, lahat daw ay kailangang mamatay. Pagkatapos ay pinatugtog ni Ju-won kay Chang-jin ang recording noong gabing iyon. Noong panahong iyon, sinabi ni Gi-won ang mga katagang, ang mga hayop na iyon ay hindi maaaring manatili. Sa sandaling iyon, dumating si Jiwa. Ipinahayag niya na inaprubahan na ang warrant of arrest. Dinagdag pa niya na tumawag si Gi-won at sinabi nito na ang mga may sala ay dapat parusahan ng naayon sa batas. Nang gabing iyon, inaalala ni Chang-jin ang mga sinabi ni Jin-mook nang biglang lumitaw sa harap niya si Dong-sik. Sa ilalim ng presyon ni Dong-sik, sa wakas ay sinabi ni Chang-jin ang totoo. Noong gabing iyon, si Gi-won ang nagmaneho ng sasakyan at pumatay kay Ju-shon. Kasabay nito, nakatanggap ng balita si Gi-won na isinasalaysay ni Chang-jin ang buong katotohanan sa Major Crime Squad. Agad na binuksan ni Gi-won ang telebisyon. Ibinabalita na si Ministro Gi-won ay pinaghihinalaang lasing habang nagmamaneho, nagdulot ng aksidente at tumakas. Ang aksidenteng iyon ay naging sanhi ng pagkamatay ng isang babaeng estudyante. Ipinakita rin sa balita ang recording. Naunawaan ni Gi-won na wala na siyang maililigtas pa. Kinuha niya ang isang baril upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit ayaw ni Ju-won na mamatay ang kanyang ama ng ganoon kadali dahil kailangan nitong harapin ang parusang itinakda ng batas. Sa sandaling iyon, tumakbo si Dong-sik. Pareho nilang itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Napakabigat ng tensyon sa paligid. Mabilis na pumagitna si Ju-won upang hadlangan si Dong-sik. Agad niyang inagaw ang baril mula sa kamay ni Dong-sik. Ayaw din ni Dong-sik na masaktan si Ju-won. Kaya humarang siya sa harap ng baril ni Gi-won. Sa ganoong paraan, ang anak mismo ang siyang nagpasok sa kanyang ama sa bilangguan. Tinanggap din ni Dong-sik ang parusa ng batas. Makalipas ang ilang taon, muling nagtipon-tipon ang lahat sa butcher shop ni Jae. Si Dong-sik, na may bagong gupit, ay nagsimula ng isang bagong buhay. Nagtapos ang kwento sa tawanan at kasiyahan. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Emmy Garcia at kay Rosalie Bernal from Bagong Silang, Caloocan City. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.